Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1441. Mabilis na kumalat ang kadiliman sa buong pribadong silid na tinatakot ang lahat ng iba pang mayamang tagapagmana hanggang sa tumili ng hiyawan. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang mahuli sa isang katulad na sitwasyon ay tiyak na mapupuno ng desperasyon. Humihingi ako ng pasensya, Gerald. Ito ang ganap kong kasalanan. Pulong ni Jasmine. Hinihila siya na tumayo sa likuran niya, paimpel lang na inaliw ni Gerald, mabuti, manatili ka lang sa likuran ko. Di nagtagal, ang kadiliman ay nagkalat, nag-iiwan ng 3 mga ilaw ng ilaw sa lugar nito. Ang bawat isa ay nanood habang ang mga ilaw ay nagsisimulang tumaas ang laki hanggang sa huli ay nabuo ang mga silhouette ng tao. Sa oras na lumubog ang ilaw, 2 lalaki at 1 babae ang nakaharap kay Gerald. Ang isa sa mga kalalakihan ay nagbigay ng isang partikular na nakapahiwatig na aura at ang kanyang buong katawan ay pinahiren ng itim na nakasuot. Ang isa pang lalaki, sa kabilang banda, ay may isang tailcoat na nakadikip sa kanyang payat na figura. Tulad ng para sa matalas na babaeng may isang napakakaaya-ayang figura, isang kakaibang alindog ang tila lumalabas mula sa bawat butas ng kanyang katawan. Idinagdag iyon sa kanyang mahaba, kulot, at pulang buhok, siya ay katulad ng malaahas na demonyo. Ang trio ay bahagi ng Judgment Portal at sama-sama, binubuo nila ang Squad of Judgment Portal. Nakilala na ni Gerald ang isa sa kanila bago ito, iyon ang pagiging masungit na taong may itim na nakasuot. Tuldok-tuldok. Si Hogan, ang taong halos tinapos na ang buhay ni Gerald noon. Kahit na sa King of Judgment Portal, lahat silang 3 ay itinuturing na medyo malakas at may kakayahang tao. Sa nasabing iyon, ang pagkaalam na nakasalalay siya sa labis na may talento sa trio ay ang dahilan kung bakit si Quigley G. si Syme ay naging kumpiyansa kanina. Ano pa positibo siya na si Gerald ay hindi makatakas mula sa perpektong bitag na parehong itinakda ng Gunters at ng mga mula sa Judgment Portal upang harapin si Gerald. Natatawang katatawanan, pagkatapos ay nginisya ni Quigley, "Bueno, Gerald. Ano sa tingin mo? Sigurado akong nahulaan mo na kasama ang aking 3 mga kaibigan dito, ang mga bagay ay magtatapos sa halip ng simple, ngunit masyadong marahas para sa iyo. Kahit ang pag-usbong ng mga pakpak upang makatakas ay hindi ka makakatipid ngayon." Nakamamatay na hangarin na nakalarawan sa kanyang mga mata, pagkatapos ay idinagdag ni Quigley, "Alam mo, sa sandaling wala ka sa larawan, ang Symes ay maaaring mamamana ng lihay timon ng lahat ng yaman at pag-aari ng iyong pamilya. Lampas sa kalahati ng yaman sa buong mundo. Hahaha, hindi ko talaga alam kung paano magpasalamat ng sapat, Gerald." Pagkatapos ng lahat sa isang paraan, lahat ng nagawa ng Crawfords hanggang sa puntong ito ay para sa kapakanan ng pamilya Syme. Hulaan ko ikaw ay nasa masamang kalagayan ngayon, tama. Kahit nagaano ako kasmag, syempre maiinis ka. Tulad ng muling pagyan ni Quigley bago magsindi ng sigarilyo, tumawid pa rin ang kanyang mga binti, kalmadong ngumiti si Gerald bago sumagot, "Sa kabaligtaran, mas masaya ako ngayon na nandito silang 3. Oh, maaari ka na bang magalit sa takot? Ibahagi kung bakit nararamdaman mong napakasaya." Tanong ni Quigley habang nagbabalik siya ng ngiti. Sa gayon, sabihin na lang natin na mayroon akong galit sa isa sa 3 taong ito. Tuldok-tuldok. Sa una ay nagtataka ako kung paano ko makagaganti, ngunit masdan. Narito siya, nakatayo mismo sa harapan ko. Talagang naisave mo ako ng maraming oras at pagsisikap na hanapin ka. Sagot ni Gerald habang nakaturo kay Hogan. Sinira mo ang lahat ng aking litid na naging sanhi ng labis akong paghihirap. Ngayong nakatayo ka sa harap ko, naisip ni Gerald sa kanyang sarili, handa nang maghiganti. Pinag-uusapan kanya, Hogan. Sinabi ng nag-iisang babae ng paglalakbay habang inilalabas ang dila bago lumingon upang tumingin sa malaking lalaki. Konti lang siya. Nasira ko na siya minsan at wala akong problema sa paggawa nito ulit. Dahil inutusan kami ng master na buhayin siya, sisiguraduhin kung palagi siyang ilang paghinga lang ang layo mula sa pagkamatay. Malamig na idineklara si Hogan habang dahan-daang itinaas ang kanyang mga palad. Tuldok-tuldok. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mga palad na bakal ay nagdilim, at sa pagtatapos ng pagbabago, kamukha nila ang mga tinidor ng bakal. Paglingon upang tingnan ang Quigley, sinabi ni Hogan, "Talagang malaki ang naitulong mo sa oras na ito, young Master Syme. Sigurado akong gantimpalaan ka ng master ng malaki." Narinig iyon, simpleng ngumiti si Quigley bago tuwang-tuwa na sumagot, "Sigurado na." Gayon din, pagkatapos ng pagmamayari ng Symes ng lahat ng mga pag-aari ng pamilya Crawford, nangangako ako na ang bawat isa sa iyo ay magagawang tangkilikin ang lahat ng kayamanan at kaluwalhatian sa mundo.
Tumatawa ng malakas ang malademonyo na demonyo ng isang babae pagkatapos ay ngumiti bago sinabi, gusto ko ng maraming mga lalaki noon, young Master Sime. Hindi problema. Tiyakin kong masiyahan ang bawat isa sa iyong mga hiniling. Sabi ni Quigley habang tumatawa siya. Pinapanood habang nag-uusap ang grupo sa isa't isa, simpleng umiling si Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang mukha bago sinabi, mga kababaihan at ginoo, narito pa rin ako alam mo. Hindi lamang kayo nabigo sa pagbati sa akin, ngunit sa pag-iisip na tinatalakay mo rin kung paano ibahagi ang mga pag-aari ng aking pamilya sa inyong mga sarili, mismo sa aking mukha. Haha, mukhang hindi mo naiintindihan kung gaano katindi ang iyong sitwasyon sa kasalukuyan, Gerald. Paalala lang sa iyo, nahulog ka sa aking bitag, at higit akong handang tanggapin ang responsibilidad para sa pag-order sa trio na patayin ka. Kapalaran lang yata, habang ang iyong mga kasanayan sa martial art ay mas malaki kaysa sa akin, sa huli, umakyat pa rin ako sa tuktok dahil sa aking katalinuhan. Sagot ni Quigley na may ngiting-ngiti. Kabanata 1442. Hindi na kailangang sabihin pa sa kanya, young Master Sime. Pahintulutan akong makuha at basagin muna ang lahat ng kanyang mga limbs bago namin ipagpatuloy ang aming maliit na chat. Sinabi ni Hogan habang ang kanyang nakakapang-akit na aura ay tila lumalakas sa pangalawa. Ang paggangat ng kanyang mga kuko na bakal pagkatapos ay mabilis siyang tumungo patungo kay Gerald na lumilikha ng isang puwersang napakalaking na sanhi ng lahat ng mga nakapaligid na kasangkapan sa bahay ay nawasak. Hindi mahirap matukoy na si Hogan ay mas malakas na ngayon kumpara noong una niyang nakatagpo si Gerald. Habang ang palad ni Hogan ay may pulgada bago ang katawan ni Gerald, isang putok na tunog ang narinig. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Gerald. Sa katunayan, hindi pa siya nahawakan ni Hogan. Ngayon ganap na naparalisa sa lugar, ang labis na pagkabigla ni Hogan ay natagpuan ang kanyang sarili na nagsasabing. Tuldok-tuldok. Ano? Malinaw na ang Hogan ay pinipigilan ng isang napakalawak na puwersa, at sanhi ito upang ang babaeng nakaitim at ang lalaking may mga eyelid ng buntot ay nagsimulang mabilis na kumaibot. Habang hindi ako tugma para sa iyo noong panahong iyon, ikaw ay isang langgam sa akin ngayon. Sagot ni Gerald habang biglang bumaril mula sa isang daliri niya ang isang malakas na sinag ng ilaw. Parehong mabilis at malakas, ang ilaw ay hiniwa sa pamamagitan ng Hogan na parang ito ay isang tayback. Tuldok-tuldok. At isang segundo mamaya, ang mga karimari-marim na tunog ay maririnig habang si Hogan ay nahati sa kalahati. Pinapanood habang ang purplish-black na laman ni Hogan ay nakasisilaw na bumukas ng labis na madugong dugo, ang desperasyon ay nagsimulang punan muli ang mga mata ng lahat. Kahit na ang natitirang duo mula sa Squad of Judgment Portal ay natagpuan na ang kanilang mga sarili ay umunlad ng malaki. Gaano ka makapangyarihan? Ariana, aitayin mo siya dito. Tumatawag ako para sa mga pampalakas. Bili ng lalaki sa tailcoat. Gumuhit sa isang malamig na hininga, ang tao, na partikular na mahusay sa kasanayan sa gun, ay naramdaman ang pag-sway ng kanyang katawan ng bahagya, sino mang nakatingin sa kanya sa sandaling iyon pagkatapos ay nakatingin ng malapad ang mata habang ang lalaki ay nawala sa bintana. Ngayon nag-iisa lamang, ang takot ni Ariana ay agad na dumobol. Kahit na ang kanyang agarang pag-iisip ay upang makatakas, alam niya na hindi ito mangyayari. Si Gerald mismo ay simpleng nagwagayway ng kanyang kamay sa isang saglit na sandali, at sa lalong madaling panahon, ang mga piraso ng katawan na tinadtad ni Ariana ay bumagsak sa lupa. Nang makita na kinuha lamang si Gerald ng ilang minuto upang tuluyang maikot ang mga talahanayan, natagpuan ni Quigley ang sarili na gulpang habang nauutal Days. Hindi man namalaya na nabasa na niya ang kanyang sarili, agad na lumuhod si Quigley bago sumigaw, ni Mr. Crawford. Sinabi mong matalino ka, no? Mayroon kang anumang ideya kung gaano karaming mga tao ang nagsabi sa akin ng parehong bagay. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari sa iyong talino. Upang magawang magtiwala tungkol sa iyong talino. Tuldok-tuldok. Kung ikukumpara sa inyong lahat, halos wala akong kumpiyansa sa halos lahat ng oras. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa mga mata ni Quigley, mangyaring iligtas ang aking buhay, G. Crawford. Ako, napilitan akong gawin ang lahat ng ito. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Tignan, dahil nagtungo ang lalaking iyon upang tumawag para sa mga pampalakas, sigurado akong ang King of Judgment Portal at Irith ay sasugod sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip na, mangyaring bigyan ako ng isang pagkakataon upang matubos ang aking sarili. Kung mailigtas mo ang aking buhay, ipapakita ko sa iyo ang isang mahusay na ruta sa pagtakas. Pagsusumamo ni Quigley habang patuloy na binubugbog ang noo niya sa lupa. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Si Gerald tungkol sa taong iyon. Ungol ni Jasmine, malinaw na nag-aalala tungkol sa pangunahin sa tailcoat na nakatakas. Narinig iyon casual na lumakad si Gerald papunta sa bintana bago sabihin, pikit mo, Jasmine.
Ha. Ako, sige. Sagot ni Jasmine na agad niyang ginawa ang sinabi sa kanya. Sa sandaling natitiyak niya na nagawa niya ito, ipinikit ni Gerald ang kanyang sariling mga mata. At sa oras na iyon, isang gininto ang mata ang lumitaw sa noo niya. Ang pangalawa ng kanyang pangatlong mata ay bumukas, isang paputok na tunog ang narinig habang ang buong pribadong silid ay nilamon ng isang nakakabulag, gininto ang ilaw. Nang makita ang ilaw, maraming tao ang agad na nagsisigaw sa sakit habang tinatakpan ang kanilang mga mata. Ang ilan sa kanila ay nakakumbol pa sa sahig sa puntong ito na nagmula sa kanilang mga bibig habang nagpatuloy sila sa pagdurusa. Hindi nagtagal, isang shockwave na naglalayong langit ay inilunsad mula sa gininto ang mata. Kabanata 1443. Samantala, ang lalaking naka-tailcoat ay paakyat sa langit, ang puso ay ligaw na tumibok habang iniisip niya, napakasindik nito. Kailangan kong makalayo hanggat maaari sa kanya. Talagang hindi ko inaasahan ang pagsasanay ng taong iyon upang maging mas masama kaysa sa aking Panginoon. Salamat sa Diyos, mabilis akong umatras. Ang pangalawa ng kanyang pag-iisip ay natapos, gayunpaman, naramdaman niya kaagad na siya ay ter. Paglingon sa kung ano ang pumipigil sa kanya, laking gulat niya nang malaman na hindi lamang siya may nadakip sa kanya na isang pilikmata ng ilaw, pinipigilan siyang lumayo pa ngunit isang shockwave na may napakalawak na lakas ang bumaril sa kanya sa taas. Bilis! Ang kanyang mga mata ngayon ay ganap na nanlaki, ang lalaki ay kaagad na nagsisigaw habang pilit niyang sinubukang palayain ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi ito mangyayari, at sa isang paputok na tunog, ang shockwave ay bumaril sa kanyang katawan, naiwan lamang ang pinoong alikabok sa likod. Tudok-tudok tandang padamdam. Noon nang tuluyang bumukas ulit ang mga mata ni Gerald sa bahay. Sa pagsara ng kanyang gininto ang mata, lahat ng iba pa ay bumalik sa normal. Habang iyon ang kaso, si Quigley, na ngayon ay naghihirap mula sa isang kakilakilabot na sakit ng ulo at labis na nasasaktan ang mga mata, ay napawis na pawis habang iniisip niya, ito, ang demonyo ng taong ito nang walang pag-aalinlangan. Tudok-tudok tandang padamdam. Ang kanyang nakakatakot na pagpindot sa aura na nag-iisa ay sapat na upang ang mga tao ay nahihirapang huminga. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang sumigaw, mangyaring X-ray ng aking buhay. Tudok-tudok tandang padamdam panipi. Walang magagawa. Sumumpa ako sa aking sarili na papatayin ko ang sinumang manakit sa aking mga kaibigan, alam mo. Sagot ni Gerald habang dahan-daang tinuro si Quigley. Ang susunod na alam ni Quigley, siya ay na-burn na. Habang ang nasusunog na tao ay nakagawa ng mga karimari-marim na tunog habang nagtatangka na sumigaw sa kanyang paghihirap, sa kalaunan ay pinahinga si Quigley, kahit na noong siya ay wala ng iba pa sa isang tumpok ng nasunog, bulok na laman. Matapos masaksihan ang lahat ng iyon, lahat kasama na si Jasmine ay natagpuan sa takot. Maya-maya, natagpuan ni Jasmine ang sarili na lumingon sa lalaki bago siya. Ang lalaking namiss at minahal niya sa buong panahong ito. Tuldok-tuldok. Kahit papaano, nararamdaman niya na hindi pamilyar ngayon. Naalala pa ni Jasmine ang kauna-unahang pagkakakilala niya sa kanya 2 taon na ang nakakalipas. Noon ang kanyang kaluluwa ay dalisay at ang kanyang puso mabait. Tuldok-tuldok, parang pinalabas din niya ang isang aura ng pagiging simple noong panahong iyon. Sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng prestihiyo sa buong mundo na may titulong Miss Crawford, ang Gerald noon ay hindi magkaroon ng isang mayabang o nangingibabaw na pag-uugali. Alam na alam ni Jasmine na ang nakaraan na si Gerald ay nakaramdam pa rin ng kaunting loob. Dahil dito, siya ay bahagyang duwag at madaling maging awkward kapag kinailangan niyang harapin ang maraming mga gawain ng paisa-isa. Haha, ngayon na iniisip ko ito, si Gerald ay medyo pa-cute sa oras na iyon. Bago ko ito alam, nahanap ko ang aking sarili na lumalaking akit sa kanyang mga nakaraang katangian. Ngayon, gayunpaman, ang Gerald na alam niyang dati ay wala saan makikita, siya ay sobrang lamig at malupit ngayon. Tuldok-tuldok. Habang si Quigley at lahat ng iba pa ay pumatay kay Gerald na tiyak na karapat-dapat na mamatay, madali sana silang tapusin ni Gerald nang hindi sila pinaghirapan. Sa kabila nito, pinatay niya ang bawat isa sa kanila sa pinakawalang awang paraan na posible, idinagdag iyon sa katotohanang may mga bakas pa rin ng pamamaslang na hangarin sa kanyang mga mata, natagpuan ni Jasmine ang kanyang sarili na takot na lumapit sa kanya ngayon. Tuldok-tuldok-tuldok-tuldok-tuldok. Mabuti na ang lahat, umalis na tayo, ungol ni Gerald sa isang casual na tono. Pumunta. Saan tayo pupunta kay Gerald? Tanong ni Jasmine nang kumalas siya rito. Papunta kami upang lipulin ang natitirang mga Gunters. Idineklara ni Gerald habang dahan-daang lumabas. Samantala, hanggang sa isla na pag-aari ng Crawfords na kasalukuyang ginagamit bilang basehan para sa mga Gunters, Symes, at mga mula sa Judgment Portal, ang mga Gunters ay abala sa pagpaplano kung paano muling itatayo ang kanilang pamilya doon. Pagkatapos ng lahat, ang isla ay medyo maluwang at ang kanilang manor ay nawasak sa lupa pa rin.
Sa gitna ng lahat ng nangyayari, isang boses mula sa plaza ng pamilyang Crawford ang biglang narinig na sumisigaw, "Mga marumi mong bastard." At dito naisip ko na ang Gunters ay isang cryptic at prestihiyosong pamilya. Nakatingin sa iyo ngayon, lahat ka lang ng mga tulisan. Panipi. Kabanata 1444. Ang tinig ay pagmamayari ni Peter at siya ay kasalukuyang ibinitin sa plaza habang maraming mga Gunters na nakikinig sa kanyang mga hag-ulam ang sumulyap sa kanya. Hindi makagawa ng anumang kahihiyan pa, ang isa sa mga alagad ng pamilyang Gunter ay masiglang na uminis, kung iisipin sasabihin mo pa rin ang ganoong crap kapag nasa isang kalagayang estado ka. Tuldok-tuldok. Nagpasya ako. Sinisira ko ang lahat ng iyong ngipin sa tamang oras na ito. Tingnan natin na subukan mong maging mayabang pagkatapos. Tulad ng paglipat ng disipulo, gayon paman, nag-freeze siya sa lugar nang biglang sumigaw ng isang boses na sumigaw, "Kuminto ka dyan." Lady Gunter. Idineklara ng iba pang mga alagad na naroroon sa plaza ng labis na magalang. Pumakbang pababa. Utos kay Iret na naglalakad ngayon papunta kay Peter kasama ang isang pangkat ng mga tao sa likuran niya. Ang mga sandata laban sa kanyang likuran, nakangiting tiningnan ni Iret kay Peter habang sinabi niya, "Alam mo, narinig ko na isang misteryoso at labis na pambihirang tao ang lumitaw ilang taon na ang nakalilipas." Tuldok-tuldok. Sinabing mayroon siyang pambihirang kasanayan sa Arco at nangunguna notch marksman. Habang pinipilit akong isipin na ang tao ay nagmula sa isang bagong cryptic na pamilya, talagang hindi ko inaasahan na siya ay sa iyo, sa lahat ng mga tao. Habang dapat niyang aminin na si Pedro ay napakalakas kahit na hindi niya matiis ang isang solong dagok mula sa King of Judgment portal pabalik nang magkabunggo sila. Ikaw matandang bruha, kung nais mong wakasan ako, gawin mo lang ito at iligtas mo ang kalokohan. Sagot ni Peter. Nako, huwag kang mag-alala, mamamatay ka rin ng konti. Haha. Gayunpaman, ngayong iniisip ko ito, kahawig mo ang isang taong dati kong medyo kilala. Maaari ka bang maging pangalawang anak ni Daryl? Casual na tanong ni Iret. Nang marinig iyon, bahagyang kumaibot ang mga eyelid ni Peter. Nataranta, tinanong niya pagkatapos, "Alam mo ang aking ama." Siyempre ginagawa ko. Ang mga Gunters at ang Crawfords ay may ilang mga relasyon dati, alam mo. Ano man, tunay na hindi ito umisip sa akin na ang supling ng tusong matandang iyon ay maaaring maging isang makapangyarihang bayani. Kunot noong Iret sa pagbanggit kay Daryl. Bagaman isang pamantayan sa iba na magalit tuwing maririnig nila ang iba na hindi maganda ang bibig sa kanilang mga ama, huminga ng malalim si Peter bago magtanong, ano nga ba ang relasyon niya sa iyong pamilya? Haha, kaya't hindi mo talaga alam. Kita ko, nakikita ko. Kaya ipagpalagay ko na hindi ito inaasahan mula sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao na may kakayahang gawin ang anuman. Marahil ay nakikita ka lamang niya ang kanyang biological na anak na parang walang anuman kundi isang payon. Sinasabi ko ito ngayon na palagi kang sininungaling at niloko niya. Sagot ni Iret. Aba, dahil mamamatay ka rin mamaya, wala sa isip kong ibahagi ang alam ko. Siguro makikita mo rin sa wakas kung anong uri talaga ng tao si Daryl. Una, kailangan kong maunawaan mo na ang iyong pamilya ay walang iba kundi isang paulit-ulit na biro. Kapag natapos mo na ang pakikinig sa aking bahagi ng kwento, tingnan natin kung naiisip mo pa rin na kami ang totoong mga magnanakaw. Pang-iinis ni Iret. Nakasimangot ng bahagya, walang sinabi si Peter kahit na panatilihing balatan niya ang tainga. Ngayon kung gayon saan magsisimula? Ipinapalagay ko na sa iyo, isang responsableng ama si Daryl na mahusay sa negosyo at may maraming iba pang matibay na kakayahan, tama. Sa gayon, wala siya sa mga iyon. Wala siyang iba kundi isang totoong bastard, iyon siya. Kung sakaling hindi mo napansin, ang kasaysayan ng pamilya Crawford ay hindi kasing simple ng pagiging isang mayaman at makapangyarihang pamilya na tumagal ng halos 1,000 taon. Pasinungalingan ka lang. Ang totoo, kayong mga Crawfords ay nagsimula rin bilang isang cryptic na pamilya din. Sa katunayan, ikaw ang pinakamalakas na cryptic na pamilya sa planeta sa pinakamahabang oras. Pagkatapos ng lahat, ang iyong pamilya ay may kakayahang gumamit ng maraming mga pambihirang at kamanghamanghang mga lihim na diskarte. Sabihin sa katotohanan, mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng mga lihim na diskarte ng iyong pamilya kumpara sa iba pang mga cryptic na pamilya na hindi magiging isang kadahilanang sabihin na ang Crawfords sa kanilang mga unang taon ay malapit nang maabot ang antas ng mga naninirahan Jailatra. Paliwanag ni Iret. Ang Crawfords. Sa una ay isang cryptic na pamilya. Sagot ni Peter, malinaw na nagulat. Kung iyon talaga ang kaso, may posibilidad na ang ilan sa mga misteryo na hindi niya malutas sa kanyang puso ay tuluyang malutas. Sa totoo lang, halos namatay ang iyong pamilya sa magdamag noong si Daryl ay 16 pa lang, alam mo ba? Siya lamang ang nakaligtas na nagawang makatakas sa buo ng kanyang buhay.
Anuman dahil ang Crawfords ay wala na sa larawan, natural na pumalit ang mga Gunters sa pagiging pinakamakapangyarihang cryptech na pamilya noong panahong iyon. Ang isang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang Crawfords ay matagal ng laban sa mga Gunters. Sa pag-iisip na iyon, tinitiyak ng matalino na matandang iyon na ilagay ang buong kasalanan ng patayan ng pamilyang Crawford sa aming pamilya. Wala kang ideya kung ilang beses siyang nagtangkang maghiganti sa mga Gunters. Mukhang walang katapusan ang kanyang mga tuso na iskema. Sa kasamaang palad para sa kanya, gayunpaman, wala siyang kahit saan kasing lakas ng natatanging mga miyembro ng pamilya Crawford na umiiral sa mga nakaraang taon ng iyong pamilya. Sa nasabing iyon, ang lahat ng kanyang mga pamamaraan ay natapos lamang sa pagkabigo. Sa paglaon, gayunpaman, nagplano siyang nakawin ang pinakamahalagang kayamanan ng aming pamilya. Nais kong malaman mo na hindi siya nag-atubiling pumatay sa mga inosenteng tao na naninirahan sa mga nakapaligid na nayon bilang isang paraan upang mapalabas kami. Sa huli, pinalibutan at inatake namin siya na nauunawaan na siya ay napakalayo na. Kasunod nito, siya ay malubhang nasugatan kahit na tumakas siya. Pang-iinis ni Aerith. Sa puntong iyon, ang glossiness sa mga mata ni Peter ay halos nagmungkahi na siya ay nasa isang uri ng kawalan ng ulirat. Gayunpaman, mabilis siyang kumawala dito, at matapos mag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay sumagot siya, kaya kung ano ang sinasabi mo na kahit malinaw na alam niya na hindi niya kayang labanan ang mga Gunters, sinubukan pa rin niyang gamitin ang lahat mga uri ng paraan upang mailunsad ang sorpresa na pag-atake laban sa iyong pamilya. Gayon din siya sa lahat ng mga tao, ay tiyak na alam na ang iyong pamilya ay walang tunay na paraan ng pagpuksa sa amin. Sa pag-iisip na iyon, bakit niya patuloy na sinaktan ang iyong pamilya ng ganoon? Hahaha. Sa iyong magagaling na kakayahang makapagdedak, wala akong alinlangan na tunay kang anak ni Daryl. Anuman, ganap kang tama. Kahit na siya ay isang tanga, imposibleng-imposible para sa kanya na hindi malaman na ang mga Gunters ay walang kapangyarihang lumapit pa sa lipulin ng iyong pamilya noon, lalo na't iyon ang pinakamaluwalhati at masaganang panahon ng pamilyang Crawford. Ang totoo, patuloy niya kaming sinisira mula nang malaman niya ang isang kakilakilabot na lihim. Kabanata 1445. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Isang lihim. Tanong ni Peter. Sa totoo lang, hindi ko rin alam tungkol dito sa simula bago lumipat ng mas malayo, gayunpaman, ipaalam ko sa iyo na sa pinakamahabang oras, alam ko lang ang pagkakaroon ng pinakamahalagang kayamanan ng iyong pamilya, na ang larawan ng ang araw. Hindi lamang ito may kakayahang manghula ng mga bagay, ngunit mayaman din ito sa mga diskarte sa pagsasanay. Tunay na ito ay isang kayamanan sa mga kayamanan. Anuman ang ipinapalagay ko na dapat may natutunan siya mula rito. Kung tutuusin, pagkatapos namin siyang bugbugin, nagulat kami nang malaman na nagawa niyang makatakas sa ilalim mismo ng aming mga ilong. Kahit na nakipag-ugnay ako sa maraming mga kampyon at kanilang mga pamilya upang himukin siya, hindi na namin siya nakita muli. Mga 20 taon na ang lumipas nang biglang lumitaw muli ang pamilya Crawford, at nang nangyari ito, nakakagulat na nagmamayari ng higit sa kalahati ng yaman sa planeta. Kinontrol ng Crawfords ang pang-ekonomiyang linya ng buhay ng mundo. Kahit na marami sa atin ang nag-aalinlangan na ang mga Crawford na muling lumitaw ay itinatag ni Daryl. Pagkatapos ng lahat, nawawala pa rin si Daryl, at pagkatapos ng kaunting pagsasaliksik, nalaman namin na ang pinuno noon ay si Dylan. Tulad ng inaasahan, nalaman din namin na walang nakakaalam ng anuman tungkol sa ama ni Dylan. Pinag-uusapan kung alin, may iba pang bagay na kailangan mong malaman. Ang orihinal na pangalan ng iyong ama ay hindi Daryl. Ang totoo niyang pangalan ay Lucero. Lucero Crawford. Paliwanag ni Aerith, malinaw ang paghamak sa kanyang mukha. Gayunpaman siya ay tunay na isang matalinong tao, alam mo. Kung hindi pa nakikilala ng aking pamilya ang King of Judgment Portal, tiyak na nagpatuloy kaming naloko niya. Nalubhasa siya sa pagsisinungaling at pagbubuo ng mga kwento, sigurado iyon. Alinmang paraan, sigurado rin akong alam niya na ang lihim ng katawan ni Gerald ay nagtago ng maraming sikreto. Mga sikreto kung aling iilan sa mundo, kasama ang mga Gunters, ang nakakaalam ng eksaktong mga detalye tungkol sa. Dagdag ni Aerith. Sa puntong iyon, bahagyang nakasimangot na si Peter. Kung tutuusin, kung hindi nagsisinungaling si Aerith, lahat ng kanyang pag-aalala ay napatunayan lamang na totoo. Mayroong ilang mga bagay na hindi pa nabanggit ni Peter kay Gerald dati. Habang sinabi niya kay Gerald ang tungkol sa misteryosong tao na pinag-uusapan siya kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal, hindi sinabi ni Peter kay Gerald na minsan ay inilantad niya ang kanyang kinaroroonan at ganap na handa na labanan ang misteryosong lalaki. Sa panahon ng prosesong iyon, matagumpay na natanggal ni Pedro ang belo ng lalaki, at kahit na natabunan agad ng lalaki ang kanyang mukha, ang kailangan lang ni Pedro ay isang simpleng tingin upang makilala niya ang mga mata at hitsura ng lalaki. Tatay. Tinawag si Peter sa oras na iyon, pakiramdam na parang siya ay tinamaan ng kidlat.
Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay naging ama sa buong oras na ito. Hindi, magkakaroon ng isang pagkakamali. Tuldok-tuldok. Nagkamali siguro ako, tama. Nagtataka kay Peter sa oras na iyon, sinusubukan ng kanyang makakaya na mag-isip ng isang mas kapanipaniwala na sagot. Habang iniisip niya ito, naalala niya kung gaano kalakas ang husay ng martial arts ng kanyang ama noong bata pa si Peter. Matapos makatakas mula sa jailitra, ang aking pagsasanay ay tiyak na tumaas sa pamamagitan ng mga paglukso. Gayunpaman kung ang taong iyon ay tunay na ama, kung gayon paano siya magiging mas malakas pa sa akin ngayon. Sa maraming mga katanungan sa isip, nagpasya si Peter na ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan upang siyasatin ang higit pa sa lihim. Nais niyang alamin kung ang hangarin ng kanyang ama kay Gerald ay mabuti o masama. Ano man ang kaso, ang pagtuklas na iyon ay nagmula sa isang insidente na kanina pa niya naranasan. Sa mga oras na iyon, hindi lamang ang kanyang ama ang nakatulala kay Gerald, ngunit siya ay sumingit pa rin sa katawan ni Gerald. Kasunod nito, sinuri niya ang mga kondisyon ng katawan ni Gerald kahit na wala siyang nakitang pagbabago sa katawan ni Gerald. Ito rin ang dahilan kung bakit itinago ni Peter ang katotohanan mula kay Jasmine na ang kanyang mukha ay hindi talaga nasira. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin niya malaman kung ano ang tunay na hangarin ng kanyang ama, at ang pagiging malabo ay nagpatuloy hanggang sa puntong nalaman niya na maraming mga tao ang namatay ng malubha sa pinakahuling pangako ng banal na tubig. Kabanata 1446. Matapos mapagtanto na ang bangkay ng kanyang ama ay hindi kabilang sa iba pang mga patay na katawan, sa wakas ay nakita ni Peter ang mas malaking larawan. Gayunpaman, may isang bagay pa rin na tuliro sa kanya. Bakit naging malupit ito ng kanyang ama? Ano ang nagudyok sa kanya na gawin ang lahat ng iyon? Well, nagtataka ako kung ano ang nararamdaman mo ngayon na sa wakas ay alam mo kung anong uri ng tao ang tunay na gusto ng iyong ama. Kahit na mula sa iyong ekspresyon, ipinapalagay ko na naramdaman mo na may isang bagay na hindi tama kanina, tama. Hahaha, natatawang sabi ni Aerith. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Inaamin ko na may kamalayan ako na may isang bagay na hindi tama. Kahit na, may ibang bagay na hindi ko masyadong nakukuha. Ang mga Gunters mismo ay may pakana na maraming mga eskema. Para saan ang lahat ng iyon? Gayon din, huwag kalimutan na maraming mga inosente ang natapos na mamatay habang nilalaro ang iyong engranding pamamaraan. Paano ka nakipaglaro at manipulahin ang buhay ng napakaraming tao? Sagot ni Peter na may matinding galit. Pagkatapos ng lahat, siya rin ay isa sa mga biktima ng grand scheme. Bukod tungkol sa bahagi kung saan mo sinabi na hindi mo alam ang tungkol sa mga sikreto sa loob ni Gerald ng maayos. Tuldok-tuldok. Nagtataka ako kung gaano kay Toto ang pahayag na iyon. Pagkatapos ng lahat, narinig ko mula kay Miss Lockland na alam mo na parang si Gerald ay isang reinkarnasyon ng isang uri ng makapangyarihang Diyos. Dagdag ni Peter. Umiling, sinabi ni Aerith pagkatapos habang sinabi ni Zyla at ng King of Judgment Portal na si Gerald ay isang muling pagkakatawang tao ng isang makapangyarihang Diyos, pareho silang nakakaalam tungkol dito sa pamamagitan ng isang bulong-bulungan mula sa jailatra. Mula sa sinabi sa akin ng King of Judgment Portal, ang chismis ay tiyak na nakakaakit ng walang kakulangan ng mga tao. Kahit sino kasama ang King of Judgment Portal ay nakumpirma ang pagiging tunay ng chismis na iyon. Ano man ang kaso, Diyos o hindi, nagtataglay pa rin si Gerald ng isang nakakatakot na dami ng kapangyarihan, at kung sino man ang makapagkamay dito ay tiyak na magagawang mamauno sa 3 dibisyon ng mundo. Maraming mula sa jailatra ang tumatawag sa kapangyarihan na Herculean Primordial Spirit, at alam mo kahit na nasusumpungan nila itong malakas dahil na-attach nila ang napakagandang chismis dito. Ano man, dahil walang nakakaalam kung ano ang mga lihim na nakalagay sa loob ng katawan ni Gerald, maraming puwersa ang nagsimulang mag-target sa pamilyang Crawford nitong mga nakaraang taon. Sa itsura nito, medyo may alam na si Daryl tungkol sa sikreto. Kung tutuusin, matagal na siyang gumawa ng aksyon bago ang lahat ng ito. Alam na hindi niya magagawang harapin ang napakaraming puwersahang nag-iisa, tiniyak niyang mananatili sa pagtatago sa lahat ng mga taon, naglakas loob lamang na ipakita muli ang kanyang mukha kamakailan lamang. Paliwanag ni Aerith. Nakita ko. Alam mo, minsang sinabi sa akin ng aking ama na ang aming pamilya ay mawawasak alinsunod sa larawan ng propesya ng araw. Maaaring iyon ay tumutukoy sa mga pangyayaring ito. Tanong ni Peter, pakiramdam na liwanagan. Tama, ikaw pala. Kayong mga Crawford ay kailangang magbayad para sa lahat ng mga bagay na nagawa mo, at ito ay isang napakalaking presyo na babayaran. Lahat kayo ay papatayin ng walang tanong. Kahit na, sigurado akong alam na ng iyong tuso na si Daryl tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay lubos na may kakayahan pagdating sa pagpaplano ng maaga. Alam mo, upang mailipat ang aming atensyon, nagtatag talaga siya ng 2 pamilyang Crawford.
Kung nagtataka ka kung paano, nagilihi siya ng maraming mga bata sa parehong oras sa pamamagitan ng pagtulog sa maraming mga kababaihan. Kung nakakaranas ka pa rin ng pagdududa pagkatapos hayaan mo akong tanungin ito sa iyo. Kung ang Crawfords ay tunay na isang napakahusay na pamilya na ibinibigay ang mga pag-aari mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, sabihin mo sa akin, nakilala mo na ba ang iyong pangalawa o pangatlong tiyuhin? Narinig mo na rin ba ang tungkol sa iyong lolo bago? Sa katunayan, sigurado ako na hindi mo pa nakikilala ang iyong ina dati, di ba sasabihin ko ito ngayon na kahit na ang pamilya Crawford ay may isang malaking puno ng pamilya, karamihan sa kanila ay mga ampon na kinuha ng iyong ama. Ang pamilya mo lang ang kanyang direktang inapo. Matapos marinig ang lahat ng iyon, naramdaman ni Peter na siya ay tinamaan ng kidlat. Doon, mayroong dalawang pamilyang Crawford. Ngunit paano ito magiging? Tuldok-tuldok-tuldok tandang pananong tandang padamdam. Kahit na siya ay may isang punto. Hindi ko pa nakikilala ang aking ina bago. Impyerno, hindi ko pa naririnig ang anuman tungkol sa kanya hanggang sa puntong ito. Kahit na, iyon ang pinakamaliit sa aking mga alalahanin ngayon. Tuldok-tuldok. Kung ang sinasabi niya ay totoo, mayroon bang kasalukuyang dalawang hati ng aming pamilya na kasalukuyang mayroon? Ano man sasabihin ko na si Daryl ay may kakayahang, pagkatapos ng lahat, nagawa lamang naming alamin ang tungkol sa ibang pamilya Crawford ilang taon na ang nakalilipas. Ang kanyang paglilipat ay tunay na isang tagumpay. Alam mo, habang ang lahat ay abala sa pagbibigay pansin kay Gerald at sa iyong kalahati ng pamilya Crawford, ang iba pang mga Crawfords ay matagal nang nabuo. Nang malaman ito, ang mga Gunters ay lubos na nasalanta. Kung hindi pa nagpa siya ang King of Judgment Portal na umusad, ang aking pamilya ay titigil na sa pag-iral noon pa. Sabi ni Aerith, isang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa nasabing iyon, hindi lamang natin sinusubukan na hawakan si Gerald upang makuha ang lahat ng mga lihim ng kanyang katawan, ngunit sinusubukan din naming sirain ang mga plano ni Daryl. Pagkatapos ng lahat, ang mga Gunters ay totoong mawawala ng kakayahang protektahan ang ating sarili kung ang insidenteng ito ay patuloy na bubuo. Siya ay isang nakakatakot na tao na mayroon kaming pakiramdam na si Daryl ay nagtatag na ng komunikasyon sa mga puwersa ng J-Letter bago pa magkaroon ng iba pa. Panipi. Kabanata 1447. At nasaan talaga ang ibang pamilya Crawford na ito? Gayon din, may nabanggit ka tungkol sa iba pang mga puwersa kanina. Ano ang mga puwersa? Tanong ni Peter. Tulad ng inaasahan, ang insidente na ito ay malayo sa simpleng walang nakakaalam kung nasaan ang iba pang mga Crawfords. Alam ko lang na ang aking pamilya ay napatay na ng maraming taon na ang nakakalipas kung ang King of Judgment Portal ay hindi sumingit. Alam ko gayon pa man na ang iba pang mga Crawfords ay labis na malakas. Tuldok-tuldok, kahit nalampas sa iyong wildest imahinasyon. At tungkol sa mga puwersa, sabihin mo sa akin sino sa palagay mo ang nakatayo sa tuktok ng mundo. Sagot ni Aerith habang nakatingin kay Peter. Wala akong ideya. Gayunpaman sigurado ako na ang gayong posisyon ay hindi nakalaan para sa isang cryptic na pamilya tulad ng sa iyo. Napalad ako upang makilala ang maraming mga makapangyarihang tao sa mundo at sigurado akong maraming iba pa doon na pantay kasing makapangyarihan. Anuman, ang mga naranasan ko ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa mga nagmula sa mga cryptic na pamilya tulad ng sa iyo. Impyerno, mas malakas pa sila kaysa sa mga mula sa mandirigmang pamilya na may mga espesyal na uri ng dugo. Nakakatawa nga ako, bagaman. Pagkatapos ng lahat, habang lahat kayo ay wala kumpara sa kanila, lahat pa rin kayo ay isinasaalang-alang ang inyong sarili na pinakamakapangyarihang pamilya. Bagaman ang sinabi mo ay madaling sapat na dahilan para patayin kita ng daang beses, kalahati lamang ng sinabi mo ang totoo. Para sa iyong impormasyon, ang aking pamilya ay talagang nasa tuktok sa mga piling lugar. Gayunpaman tulad ng sinabi mo, kung tinitingnan namin ang mga bagay sa isang pandaigdigang saklaw, ang totoong pagkakasunod-sunod ay kinokontrol ng napakalakas na puwersa. Kahit na protektado kami ng pag-iisip ng kaluluwa ng King of Judgment Portal. Sa pag-iisip na iyon, walang sino man ang may lakas ng loob na iling iyon hanggang sa pangunahing bahagi ng kanyang kaluluwa ay pinakawalan ni Gerald. Kasunod nito, ang kanyang lakas ay lalong tataas, at sa karagdagang tulong mula sa ninuno ng aking pamilya, tiyak na makakagawa kami ng isa pang puwersa at makipagkompetensya laban sa mga taong iyon. Habang iyon ang paunang plano, ang pag-iisip ng kaluluwa ng aking ninuno ay nawasak ni Gerald bago pa niya makuha ang pangunahing bahagi ng kanyang kaluluwa. Dahil dito, kailangang magbayad si Gerald. Idineklara ni Aerith bago huminga ng malalim. Pinapanood habang tinititigan siya ng mariin, tinanong ni Peter, ang pamilya Crawford ba ay isa sa mga puwersang iyon? Pero syempre, kinokontrol ng mga tao ang lahat. Sa katunayan, ang karamihan sa mga inosenteng binanggit mo ay napatay nila kaya't sila ang taong dapat mong mapot.
Ano man sa sandaling makuha ng pamilya Gunter si Gerald at makontrol ang buong mundo, sino ang nakakaalam, baka ang sitwasyon ay magwakas na maging mas mahusay. Sagot ni Aerith, isang pahiwatig ng kasiyahan sa kanyang tono. Humihingi ng paumanhin para sa pagiging prangka, ngunit malayo ka sa kakayahang labanan laban kay Gerald sa iyong kasalukuyang lakas. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Peter habang nakatingin siya sa kanya ng may simpatiya. Hahaha, sinusubukan akong takutin. Sa gayon tiyak na totoo na nagmamayari si Gerald ng mahiwagang kapangyarihan. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng kanyang kaluluwa lamang ay sapat na upang sirain ang kaisipan ng kaluluwa ng aking ninuno. Gayunpaman, dapat mong malaman na siya ay mas mahina kaysa sa akin. Kahit na medyo lumakas siya, ano sa palagay mo ito? Tanong ni Aerith habang nagsiwalat siya ng isang butil at ipinakita ito kay Peter. Dito, ay isang pormasayo na espesyal na ginawa upang makitungo kay Gerald. Kapag naaktibo ito, imposible para sa kanya na makatakas. Sinigurado kong may nagawa ito dahil narinig ko na ang chismis na hindi na ito epektibo laban kay Gerald, panunuya ni Aerith. Mga alingaw-ngaw. Ito. Tanong ni Peter na nakakunot ang noo. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa patay na anit syempre. Ang kakaibang halaman na umiiral sa pagitan ng langit at lupa. Noon, ginamit ko ito bilang isang sigurado sunog na paraan upang sugpuin si Gerald at kahit na balak kong ipagpatuloy ang pakikitungo sa kanya gamit ang parehong pamamaraan, upang isipin na sa huli, siya talaga nagawang agawin ang patay ani Ina. Sa pag-iisip na iyon, nararamdaman ko na ang dead anis ay hindi na magiging kapaki-pakinabang laban sa kanya. Nakita ko, anuman umangkop sa inyong sarili. Inaasahan kong hindi magsisi ang iyong pamilya sa iyong pangwakas na pagpipilian. Sagot ni Peter sabay tango. Sa lahat ng nararapat na paggalang, Lady Gunter, inilagay ng taong ito ang aming pamilya ng napakaraming beses sa puntong ito. Pahintulutan akong magturo sa kanya ng isang aralin. Ungol ng isa sa mga alagad ng Gunter na hindi nasisiyahan. Hanggat humihinga pa rin siya sa oras na tapos ka na, malaya kang gawin ang nais mo. Sagot ni Aerith na may bahagyang tango. Ang sinabi ng alagad ay totoo. Kahit na sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, si Peter ay tila hindi gaanong natatakot sa mga Gunters at panangakit ito ni Aerith na may galit. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya ganap na laban sa pagtuturo sa kanya ng isa o dalawa na aralin. Sa pagkuha ng pag-aproba ni Aerith, ang disipulo pagkatapos ay gumawa ng isang hakbang pasulong, handa na upang ilunsad ang isang atake. Gayunpaman sa pangalawang paglipat niya, isang sinag ng ilaw ang biglang bumaril sa kanya. Isang paputok na tunog sa paglaon, inabot ng bawat isang segundo upang mapagtanto na ang braso ng tao ay sumabog. Hindi lamang iyon, ngunit ang disipulo ay itinapon sa tagiliran ng may lakas, na siya ngayon ay walang iba kundi isang bukol ng patay na laman. Gulat na gulat at kinilabutan, lahat ng mga Gunters ay dahan-daang lumingon upang makita kung sino ang salarin. Kahit si Aerith na ang mga talukap na mata ngayon ay mabilis na kumaibat ay ginawa rin sa pagngangal niya, who the hell did that? Tandang padamdam panipi. Ang agarang pagtugon na nakuha niya, gayunpaman, ay isang masikip na sampal sa kanyang mukha. Ni hindi niya magawang lumapit sa pag-iwas dito. Pagtingin sa paligid ng gulat, naramdaman ni Aerith ang isa pang matigas na sampal sa kanyang kabilang pisngi, na nagpapadala ng marami sa kanyang mga sirang ngipin na nagkalat sa buong lupa. Bagaman siya ay labis na nahihilo, ang kanyang galit ay lumakas din habang umungol siya, who the hell you are? Nakikita kung gaano kalaban si Aerith laban sa nag-atake, lahat ng iba pang mga Gunters ay natatanaw din sa paligid sa takot. Tulad ng napakalawak na terror na sumilip sa mga kasalukuyang nasa parisukat, lahat ay nakarinig ng isang malambot na kalabog sa likuran nila, na hinihimok silang tingnan kung nasaan si Pedro. Sa sobrang pagkabigla nila, napalaya si Pedro mula sa kanyang pagpipigil. Ang tibog ay nagmula sa mga nahulog na lubad na gupitan sa kalahati. At ang pumutol sa kanila ay walang iba kundi si Gerald. Ang kabataan na kasalukuyang dahan-daang bumababa sa rock quarry sa gitna ng plaza. Kabanata 1448. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Gerald. Ungol ni Aerith, dugo ang mga mata habang nakatitig sa kanya sa gulat. Oh no, paano posible ito? Sa pag-iisip na hindi ko talaga siya kayang kunin. Naisip ni Aerith sa sarili sa sobrang paniniwala. Narinig kong hinihintay mo ang pagpapakita ko sa sarili ko, Aerith. Ngayon, narito ako. Sagot ni Gerald. Kaya't lumakas ka, ikaw ba, Gerald? Mabuti yan. Iyon ay higit pa sa sapat na katibayan upang maipakita kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan sa iyong katawan. Dagdag ni Aerith habang tumatawa siya ng malakas sa kabila ng pagnitnit pa rin ng galit. Mag-ingat sa butil sa kanyang kamay, Gerald. Formation yan. Sigaw ni Peter habang sinisimulan itong i-activate ni Aerith.
Sa sobrang bilis at katumpakan, mabilis na itinapon ni Ireth ang pormasayon patungo sa puwang sa itaas ni Gerald habang sumisigaw, ngayon bilasan mo at mahuli ka ng hindi nag-aaway. Ngayon sa itaas mismo ng Gerald, ang pormasayon ay mabilis na nagsimulang lumawak, at ang pagkakita rito ay kaagad na naging sanhi ng pag-ikot at pananakot ng ekspresyon ng nasa sabik na Ireth. Gayunpaman, agad na bumagsak ang kanyang kaguluhan sa pangalawang nakita niya ang pagbawi ng pagbuo, at isang split segundo mamaya, nagkaroon ng isang maikling flash bago nawala ang pagbuo ganap. Anong? Ungol ni Ireth na ngayon ay nakabideng na mga daanan ng pawis sa noo. Kasunod nito pansamantalang nawala ang katawan ni Gerald at ang susunod na alam ng kahit sino, nakatayo siya ngayon sa harapan ni Ireth. Sa pagtingin sa nakatulalang babae, sumimangot siya sandali bago nagtanong ng isang banayad ng ngiti, ngayon ano kaya iyon? Ginawa ito upang patayin ang mga tao. O marahil ito ay laruan lamang ng ilang sanggol. Ano man ang kaso kung ano ang nakakadismaya. Di nakakadismaya. Ang impyerno ay nabigo ka para sa. Sagot ni Ireth nang umatras siya ng ilang hakbang. Ang Gerald bago siya ngayon. Siya ay lubos na sumisindik. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Sa gayon ako ay inaasahan ang iyong grand scheme na maging mas higit pa pangunahing, alam mo. Medyo mas klimatiko, hindi bababasa. Pagkatapos ng lahat na pagdaanan mo lang upang may set up ako. Tuldok-tuldok. Paano ako hindi nabigo kung ang iyong trump card ay wala sa larwang ito? Ako ay may pag-asa din, iniisip na kahit paano ay maglaban ka pagkatapos ng pagsigaw para sa akin na mahuli ng may kumpiyansa. Habang iyon ay maaaring maging isang ulam na hinahatid ang butil bilang iyong pangunahing ulam. Nalulungkot lang yan, sabi ni Gerald. Namula ng galit ngayon ang mukha matapos marinig ang mga nakakahiyang salita ni Gerald, agad na sinagot ni Ireth, ikaw. Tuldok-tuldok, hindi ka makakakuha na masyadong mapagmataas. Gayunpaman, totoong hindi na pag-isipan sa kanya na si Gerald ay makakakuha nito ng malakas. Pagdulas ng isang bomba ng usok mula sa kanyang manggas at sa kanyang kamay, pagkatapos ay idinagdag ni Ireth, habang ikaw ay maaaring maging isang malaking puwersa ngayon, alamin na hindi ka masyadong malayo mula sa araw na sa wakas ay mapatay ka. Ano man, nakuha mo ako. Patayin mo lang ako kung gusto mo. Tiwala si Ireth na sa tulong ng bomba ng usok makakaya niya siyang makatakas. Sa susunod na mag-away ulit ang dalawa, siguradong ibababa niya ito. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Katatapos lamang ng kanyang pag-iisip ng trend, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa pagtingin sa baba, napagtanto niya na ang isang sinag ng ilaw ay tumago sa kanyang puso. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Nang makita iyon, ang nanginginig na matandang babae pagkatapos ay dahan-dahan na tumingin sa itaas, at nakita na mapapahamak siya ni Gerald sa pamamagitan lamang ng pagturo sa kanya ng daliri. Nagsusuka ng dugo habang siya ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay ganap na nanlaki sa kanyang lubos na pagkalito at kawalan ng paniniwala. Hindi ba dapat na tinanong niya ako kung kailan ang kanyang naghihingalo na araw? Kasunod nito, dapat ay nakakuha ako ng pagkakataong pigilan siya. Kapag tapos na iyon, kakailanganin lamang naming maghintay para sa King of Judgment portal na dumating. Tuldok-tuldok-tuldok tandang padamdam. Sa puntong iyon, si Gerald ay makukuha na sa bag na sigurado. Upang isipin na, nagagawin niyang ilipat ang pangalawa ang aking pahayag na natapos. Ako, naghihingalo na ako. Naisip ang nagagaw kay Ireth sa sarili. Kung nalalaman lang niya na lahat ng ito ay mangyayari, hindi sana niya pinalo ang palumpong, ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi ngayon, at sa lalong madaling panahon, iginuhit ni Ireth ang kanyang huling hininga. Nang makita iyon, ang natitirang mga Gunters ay agad na nalulula sa takot, at lahat sila ay agad na nagsimulang lumuhod habang nagmamakaawa, di mangyaring iligtas ang aming buhay, G. Crawford. Sinusunod lang namin ang mga order niya. Kung papayagan mo kaming mabuhay, masasabi namin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Naturally, ang paghingi sa kanya ng awa ay isang harapan lamang. Ang mahalaga ay makaligtas sila. Kahit na wala sa kanila ang nagustuhan ng ideya ng pagmamakaawa sa kanya para sa kanilang buhay, kailangan nilang tiyakin na kahit isa sa kanila ay mananatili upang maghiganti sa huli kay Gerald. Sa labis nilang pagkabigla, simpleng sinabi ni Gerald na, hindi ako interesado sa alinman sa mga iyon. Lahat kayo mamamatay pa rin ngayon. Panipi. Kabanata 1449. Kasunod nito, nagsimula ang pagbabalangkas ng Matrix na bumabalot sa lahat sa loob ng pamilyang Gunter, at ang sinumang nahuli sa loob nila ay agad na nakaramdam ng isang nalalabing kamatayan. Sa kabila ng pagkaalam na ang lahat ng mga Gunters ay nakaramdam ng isang cocktail ng pagkabigla, takot, pagsisisi, at galit, hindi alintana ni Gerald. Kung hindi niya sila pumatay lahat ngayon, tiyak na babalik sila bilang kontrabida maaga o huli. Sa pag-iisip na iyon, hindi na magiging malambing sa kanila si Gerald.
Sa loob ng ilang segundo ng pagkaapi sa loob ng mga pormasyong matrix na inilabas ng gininto ang mata ni Gerald, ang lahat ng mga Gaunters ay nabawasan sa walang iba kundi ang Pinong Alikabok. Si Pedro mismo ay matapat na kinilabutan ng hindi masabi. Ang pinakahuling pagbabago ni Gerald. Kung gaano katindi ang kakilakilabot. Makalipas ang ilang sandali matapos na iligtas sina Jasmine, Leo, at iba pa tinawag ni Peter si Gerald papunta sa lihim na silid ng manor. Matapos ihatid ni Peter ang nalaman niya mula kay Aerith, gulat na gulat si Gerald. Kaya, ibig mong sabihin na hindi namatay ang lolo pangalawang tiyuhin. Hindi lamang iyon, ngunit siya din ang misteryosong tao na nagmamanman sa akin sa buong oras na ito. Tuldok, tandang pananong tandang padamdam. Sa katunayan, hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito noong panahong iyon dahil hindi ko pa matiyak ang tungkol dito. Gayunpaman, mayroon na akong kumpirmasyon na tila ito talaga ang kaso. Sumagot si Peter, isang komplikadong ekspresyon ng mukha niya. Matapos marinig ang lahat ng iyon, naalala ni Gerald kung gaano pamilyar ang naramdaman ng misteryosong lalaki noong siya ay nakipaglaban sa kanya habang si Gerald ay nakaraan pa rin. Ngayong nilinaw na ng kanyang tiyuhin ang sitwasyon, sinubukan ni Gerald na alalahanin ang higit patungkol sa insidente. Ang titig ng taong iyon. Sa huli, hindi nagkakamali na ito ay labis na katulad sa aking lolo. Ngunit hindi ba nangangahulugan iyon na ang misteryosong tao ay lolo? Si lolo ba talaga ang sumire sa aking Delaware Foundation? Habang binalaan ako ng tiyuhin na maging handa sa pag-iisip para sa paghahayag na ito, hindi ko maiwasang mag-alinlangan tungkol sa lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat, ang lolo na alam kong palaging isang mapagmahal na tao, lalo na sa akin, hindi ko alintana kung paano ko ito tingnan. Hindi ko lang naramdaman na siya ang uri ng taong nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan at kinokontrol ang lahat mula sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, kung siya talaga ang salarin, kung gayon ang Dead Anis na siya ay lumaki sa Soul Palace ay nagpapaliwanag din ng kaunti. Tuldok. Para sa isa, tiyak na hindi niya pinatubo ang mga Dead Anis upang maipakita lamang sila bilang isang trope hardin. Panipi tuldok. Kahit na iyon ang kaso, nais kong makipag-usap sa lolo tungkol sa lahat ng ito muna sa wakas na magkita tayo ulit. Tuldok. Hanggang sa panahong iyon, tumanggi akong maniwala sa lahat ng ito. Sabi ni Gerald. Nodding, pagkatapos ay sumagot si Peter, ngunit syempre. Maghihintay lamang kami hanggang sa makita natin siya upang malinis ang mga bagay. Tulad ng para sa iba pang pamilya Crawford. Sisimulan ko na ang pagsisiyasat sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan nito, kapwa nag-usap sina Gerald at ang kanyang tiyuhin hanggang gabi. Malalim sa loob, alam ng duo para sa isang katotohanan na alinman sa kanila ay hindi handang tunay na aminin na mayroong isang seryosong problema kay Daryl. Gayunpaman, sa paraan ng pagpunta ng mga bagay, kapwa alam nila na ang katotohanan ay tumuturo sa direksyong iyon. Tuldok. Pagkatapos ng lahat, alam ng kanyang lolo ang tungkol sa kinalalagyan din ng libingan. Ito ay ganap na katwiran para sa kanyang lolo na pumasok sa yungib, pinatay ang ahas, at dinala ang bangkay ni Limes. Tuldok. Sa pag-iisip, binalaan din ng Master Ghost si Gerald bago ito na sinasabing dapat mag-ingat si Gerald sa mga tao sa paligid niya. Habang hindi binabayaran ni Gerald ang babala noong panahong iyon, napatunayan niya ngayon kung nagtataka si Master Ghost siya upang mag-ingat sa kanyang lolo. Tuldok. Sa totoo lang, humawak ka, Master Ghost. Biglang naisip ni Gerald. Mula pa noong insidente na patungkol kay Keina, nawala si Master Ghost. Nasaan na kaya siya ngayon? Kung mahahanap ko siya, tiyak na masasabi niya sa akin ang ilang mga lihim. Mula sa sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin, nagpunta si Zyla sa ibang lugar upang maiwasan ang pagtugi sa King of Judgment Portal. Sa pag-iisip na iyon, marahil ay hindi siya babalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Tuldok. Dahil dito, ang Master Ghost ay tunay na nag-iisa niyang pagpipilian na magpatuloy mula sa puntong ito. Nasaan ang aking pamilya? At paano ang tungkol sa mga bagay tungkol sa lolo? Marahil ay hindi ko malulutas ang mga katanungang ito nang walang tulong ng Master Ghost. Naisip ni Gerald sa sarili habang agad na nagsisimulang magtaka kung paano siya hahanapin. Pagdating ng umaga, kaagad na tinalakay ng tiyuhin at pamangkin ang mga ruta na susundan nila. Sa pagtatapos nito, napagpasyahan na tutulungan siya ni Peter na magtanong tungkol sa kinalalagyan ni Zyla. Tatangkaring hanapin niya si Lyra. Si Leo at ang iba pa ay responsable sa paglilipat ng punong tanggapan ng pamilya Crawford sa Mayberry. Tungkol kay Gerald, nagpasya siyang bumalik muna sa Langburn Mountain. Pagkatapos ng lahat, habang naririnig niya ang payo ni Master Ghost mula kay Zenny, hindi pa siya nakinig sa natitirang paglalarawan niya. Kabanata 1450. Matapos magtungo roon si Keina, hindi man sigurado si Gerald kung nanatili pa rin si Zenny. Makalipas ang ilang araw nang sa wakas ay nakarating si Gerald sa Langburn Mountain.
Habang inaasahan niya na ang lugar ay magiging sira, sa kanyang sorpresa, mayroong isang mahabang pila na patungo sa bundok. Sa dami ng tao nito, naalala ni Gerald kung paano ang lugar noong nakaraan bago umalis si Master Ghost. Ano sa lupa ang nangyayari? Maaari bang bumalik ang Master Ghost? Tanong ni Gerald habang naglalakad paakyat ng bundok sa kanyang pagkataranta. Ang dami niyang nakita, lalo siyang nagulat. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang tila may paggalang na nakatayo sa buong lugar at mas marami pa sa kanila ang nakaluhod sa direksyon ng Langburn Church. Sa hitsura ng bawat isa sa kanila, mukhang pareho sila sa mga matapat na tagasunod na sumailalim sa 1,000 taon ng bautismo. Pakiramdam ay medyo nalibang, simpleng umiling si Gerald ng bahagya na may isang malaswang ngiti sa labi. Bago pa siya makapagpatuloy, may biglang sumigaw, "You there! Tumigil ka sa kinaroroonan mo." Paglingon upang tingnan kung sino ang tumawag sa kanya, kaagad na sinalubong ni Gerald nang makita ang isang mukhang galit na babae, sa edad 20s, na nakatali ang buhok sa isang nakapusod. Sa pagtingin sa babae na nakapatong sa kanyang bewang ang magkabilang mga kamay niya, pagkatapos ay ngumiti ng banayad si Gerald bago itanong, "Kilala ba kita, miss?" "Hayaan mo munang gawin ko ang pagtatanong. Bakit ka nakangiti habang nakatingin sa nakaluhod kong lolo? Ang pangungutya na iyon ang naramdaman ko." Tanong ng babae habang nakasimangot. Sa totoo lang, napansin na niya sandali si Gerald. Pagkatapos ng lahat, habang ang iba ay may paggalang na pumipila sa ilalim ng bundok, alinman sa nakatayo o nakaluhod, hindi lamang ang taong ito ay tuwid na lumalakad pa lamang, nagawa niya ito ng may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. At ngayon ay nagpapakita siya ng isang mapait na ngiti. Habang narinig niya ang tungkol sa mga taong ginausto ang paggawa ng mga bagay ayon sa kanilang paraan sa halip na sundin ang mga pamantayan sa lipunan, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataong makilala ang isang hindi kinaugalian na tao. Ano pa, inilagay pa niya ang kanyang sarili sa itaas ng kanyang lolo. Paano siya hindi magagalit? Hindi ako nanunuya sa iyong lolo. Nagtataka lang ako kung bakit lahat kayo nakaluhod dito sa Langburn Mountain sa kabila ng katotohanang lahat kayo ay mukhang prestihiyoso at makapangyarihan. Sagot ni Gerald. Ikaw, sa pag-iisip ay gagantay ka pa rin ng masungit. Tiyak na hinihingi mo ito. Ungol ng galit na babae, iniisip na pinagtatawanan na naman sila ni Gerald. Sino ka ba sa palagay mo? Dahil hindi ka nababagabag, tuturuan kita ng isang leksyon na hindi mo makakalimutan. Naisip ang babae sa sarili habang mabilis niyang itinaas ang kanyang braso upang mapunta sa kanya ang isang suntok. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang lolo at isa pang nasa katanghaliang lalaki na nakaluhod sa tabi niya ay parehong nakatingala. Alam ng matanda ang lakas ng kanyang apo. Parehong mabilis at malakas, ang lakas lamang ng babae ay maihahambing sa lakas ng 10 binata. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang lolo ay mapangiti lamang ng banayad habang iniisip niya ang walang kabuluhan na binata na ito. Malapit na siyang magtiis ng pagkawala. Ito ay isang katanungan lamang. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan, hindi ko alintana kung tumanggi kang sagutin. Mayroon bang talagang pangangailangan upang magsimula ng away? Sabi ni Gerald na may isang nakangiting-ngiti habang umiling matapos makita ang suntok na darating mismo sa kanya. Sa halip na pag-atake o pag-iwas sa counter, simpleng lumingon siya ng dahan-dahan bago magpatuloy sa paglalakad. Ang mga ganitong bagay ay mapurol sa kanya sa puntong ito. Anuman ang pangalawa ng kamao ng labis na malakas na batang babae ay lumapit ng sapat upang mapunta, lahat ay natulala kaagad ng ang braso ay umalis sa katawan ni Gerald. Ang paggalaw ni Gerald ay napakalikido na halos parang siya ay isang direktor ng martial arts na nag-ensayo ng pagkilos na iyon sa hindi mabilang na beses. Sa katunayan, napakahusay ng maneuver na parang naiwasan lang ni Gerald ang atake ng nagkataon. Anong? Ungol ng babae, puno ng paniniwala na maaaring makaligtaan ang suntok niya. Sa puntong iyon, lahat ng nakasaksi sa eksena, kasama na ang kanyang lolo at ang nasa edad na lalaki, ay natagpuan ang kanilang mga mata na nanlaki sa hindi makapaniwala habang ang kanilang paghinga ay bumilis. Si Sir, mangyaring huminto, panipi, Kabanata 1451. Ano? Plano mo ba rin akong umatake? Tanong ni Gerald na may banayad ng ngiti. Sa tulong ng nasa katanghaliang lalaki, ang matanda ay mabilis na bumangon bago yumuko ng bahagya habang sinasabi, "Hindi kami maglakas loob, Ginoo. Ikaw ay isang makapangyarihang tao na itinatago ng napakahusay ang iyong tunay na kapangyarihan. Gaano ka manggahas na saktan ka ng mga karaniwang tao?" Bagaman matanda na, ang matandang may buhok na matandang lalaki ay namula sa mukha ng kabataan. Anuman dahil siya ay kamukha ng isang tao na may mataas na katayuan, ang katotohanan siya ay nagsasalita at kumakumbaba ng napakumbaba kay Gerald ay nagdulot sa lahat kasama ang kanyang apo na hindi makapaniwala. "Lolo, ano ang sinasabi mo? Bakit ka masyadong magalang sa bastard na ito?
Ano man ang kaso, dahil napalampas ng suntok ko kanina, sisiguraduhin kong ang susunod ay mapunta at masisira ang mukha niya. Ungol ng babae na ang paunang pagkabigla ay mabilis na naging galit. Nang malapit na siyang maglunsad ng isa pang atake, ang matandang lalaki ay agad na sumimangot, "Huminto ka dyan, Perla. Huwag kang bastos." Bagaman malinaw na nag-aatubili si Perla Sherwin na sundin ang utos na iyon, isang sentimiento na tila sang-ayon ang nasa katanghaliang lalaki mula noon. Labis niyang iginagalang ang kanyang lolo, kaya't simpleng sumunod siya at tumayo sa gilid. Kasunod nito, ngumiti ang matanda. Inaasahan na mangyaring si Gerald, bago sabihin, "Ngayon nga, tinatanong mo ang hindi maramdaman kong apo kung bakit kami nakaluhod dito, tama?" Matapos makita ang pagtango ni Gerald, ipinaliwanag ng matanda, "Bueno, kita mo, ang isang taong tinawag na Master Ghost ay naninirahan dito, at siya ay isang matalinong tao na makakaisip ng napakatalino na diskarte at taktika. Ang kanyang pag-angkin sa katanyagan, gayunpaman, ay ang kanyang kakayahang basahin ang hinaharap. Sa pag-iisip sa likod, siya ay tunay na may isang bilang ng mga kasanayan na sumalungat sa kalangitan." Tuldok-tuldok. Habang siya ay kalaunan ay umalis ng walang bakas, isang tao na tinatawag na Master Crawford ang pumalit sa kanyang lugar. Hindi lamang si Master Crawford ang may kakayahang gumuhit ng mga charms upang mai-save ang mga tao, ngunit nakakontrol din niya ang mga espada at lumipad sa kanila. Siya ay tunay na nagmamay-ari ng isang arsenal ng mga kapansin-pansin na kakayahan. "Nagpunta ako dito sa aking sarili upang humingi ng isang alindog, kita mo. Sa anumang kapalaran, inaasahan kong kukunin din ng Panginoon ang aking hindi maramdamang apo bilang kanyang disipulo pagkatapos ng ilang pagmamakaawa." Bago pa man atakihin ng kanyang apong babae si Gerald, naramdaman ng matandang lalaki ang isang medyo pambihirang aura na nakapalibot kay Gerald. Palibas sa isang tao na nakita ang karamihan sa kung paano gumana ang mundo, natagpuan ng matanda ang kanyang sarili na bahagyang kinakabahan sa aura, kahit na ilagay ang kanyang daliri sa kung bakit sa panahong iyon. Tuldok-tuldok. Matapos makita kung gaano kahusay si Gerald sa martial arts, gayunpaman, agad na natanto ng matanda na si Gerald ang cream ng ani, isang tao na ang mga kakayahan at pananaw sa mundo ay hindi maaari. Tuldok-tuldok. Kinilabutan sa pagsasakatuparan na ito ay dahil doon na tinatrato ng matandang lalaki si Gerald ng labis na respeto ngayon. Hindi alintana, luminggalinga si Gerald matapos marinig ang paliwanag ng matanda. Mula sa kung ano ang nakikita niya, karamihan sa mga nakaluhod na tao ay nasa edad na lalaki, kahit na mayroong isang bata sa gitna ng karamihan ng tao. Kung ang sinabi ng matanda ay totoo, kung gayon lahat sila ay narito upang makiusap para sa paggamot o magpalimos sa Panginoon na kunin ang kanilang mga anak sa ilalim ng kanyang pakpak. Naitala din ni Gerald na mayroon na ngayong isang bagong master sa Langburn Mountain na nagsilang ng apelyido ng Crawford. Ano ang buong pangalan ng master? Tanong ni Gerald. Ang buong pangalan ni Master Crawford ay Gerald Crawford kung hindi ako nagkakamali. Magalang na tugon ng matanda. "Oh, ang pangalan niya ay Master Gerald Crawford, sasabihin mo." Sagot ni Gerald na intriga habang sinusubukan niyang pigilan ang pagtawa. "To think that this sword-riding master would really share a name with me." Tuldok-tuldok. Still, there are not many in the world who may be bragging about riding sword. Gerald thought to himself na masigasig sa pulong ang kapansin-pansin na tao sa utos upang mapalawak ang kanyang kaalaman. Sa pamamagitan nito, tumalikod si Gerald at nagsimulang maglakad ulit sa Langburn Mountain na tuluyang hindi pinapansin ng matanda. Nang makita iyon, agad na nagulat si Perla habang iniisip niya, "Ikaw, gaano ka manggahas na hindi mo bigyang pansin ang aking lolo?" Tuldok-tuldok, tandang pananong tandang padamdam kudlit. Hindi mapigilan ang kanyang galit pagkatapos ay sumugod siya kay Gerald, hangad na mapunta ang sipa sa kanyang likuran habang sumisigaw siya, "Talagang humihingi ka ng kamatayan." Habang ang parehong nasa katanghaliang lalaki at lolo ni Perla ay nakarating na sa isang pagsang-ayon na si Gerald ay hindi isang taong trifle, mabilis nilang napagtanto na ang parehong hindi masabi para kay Perla habang papalapit siya sa pag-atake sa kanya. Hindi nila magagawang pigilan siya sa oras. Gayunpaman, lahat ng nanunood ay natagpuan sa kanilang sandali na nagyayelong sa lugar nang makita ang susunod na nangyari. Anong? Napaisip ang gulat na matandang lalaki sa kanyang sarili habang nakatitig ng malapad ang mata sa paralisadong si Perla. Kahit si Perla ay hindi makapaniwala. Siya ay mas mababa sa 1 pulgada ang layo mula kay Gerald, ngunit ang kanyang mga paa ay na-freeze sa lugar. Hindi niya magalaw kahit konti ang mga paa niya. Tulad ng takot sa kanya, ngayon ay naramdaman niyang sinubukan lang niyang sipain ang isang bundok para lamang sa kapakanan nito. Bago niya masimulan ang panghihinayang sa kanyang pasya, naramdaman niya ang isang puwersa na dahan-daang itinulak siya pabalik sa dating kinatatayuan niya. Perla! Sigaw ng matandang lalaki sa takot habang kaagad niyang hinawakan ang kamay ng apo. Paglingon kay Gerald, maliwanag na ang kanyang labis na takot para sa kabataan ay naabutan ng kanyang pakiramdam ng respeto.
Huwag mo na akong subukang muli. Kabanata 1452. Matapos ang casual na pagkakasabi niyon, nagpatuloy sa paglalakad si Gerald, hindi man lamang nag-abala na lumingon. Nagpaplano ka bang magtungo roon, Master? Tanong ng matanda. Sa katunayan, habang totoo na ikaw ay kapansin-pansin, maraming mga patakaran sa Langburn Mountain, kung nais mo pa ring magtungo roon, bakit hindi ka muna maghintay dito? Pagkatapos ng lahat, malapit na rin sa aking pamilya, ang mga Sherwan, upang magtungo roon. Bakit hindi ka sumama sa amin? Mungkahi ng matanda. Narinig iyon, naisip ni Gerald na iyan ay hindi isang masamang mungkahi. Dahil balak nilang puntahan si Master Gerald Crawford, maaari ko rin silang sundin. Pagkatapos ng lahat, mas madali itong magagawa kumpara sa pakikipaglaban sa aking paraan. Gayunpaman, nagtataka ako kung gaano talaga ang kakayahan ng master na iyon. Nang makita si Gerald na tumango bilang pagsang-ayon, sinabi ng matanda pagkatapos, pinag-uusapan kung saan pupunta ako kay Terence Sherwan. Isang kasiyahan na makilala ka, Panginoon. Matapos magpalitan ng kasiya siya at casual na pag-uusap tungkol sa ilang iba pang mga bagay, si Gerald at ang trio ay magkasamang pumasok sa Langburn Church. Mula sa sinabi ng Terence kay Gerald, ang dahilan kung bakit ang buhay na buhay ng lugar na ito ngayon ay dahil hindi pa matagal na ang nakalipas, isang sinasabing tunay na video ng isang matandang lalaki na kumokontrol at nakasakay sa isang taybak, na lumipad sa kagubatan at kahit sa isang ilog, biglang nagsimulang kumalat sa paligid ng panloob ng mga bilog ng mga makapangyarihang tao sa larangan ng negosyo. Ano pa, ang matanda ay tila gumaling din ang isang mayamang negosyante. Dahil dito, nauwi siya sa pagiging sikat. Kasunod nito, kumuha siya ng ilang mga alagad at iyon ay sa oras na itinatag ang negosyo. Ang mga bagay pagkatapos ay naging maayos para sa isang sandali. Ilang araw na ang nakakalipas, gayunpaman, biglang inihayag ng matandang lalaki na handa siyang kumuha ng ilan pang mga disipulo, kahit na sila muna ang personal na susuriin niya. Lahat ng huli ay humantong sa kasalukuyang pagliko ng mga kaganapan. Matapos marinig ang paliwanag ni Terence, maliwanag na ngayon kay Gerald na ang karamihan sa mga tao dito ay nagmula sa pag-asang maging isa sa mga bagong alagad ng Master. Anuman, ang apat na tao ay ilang hakbang lamang nang makita nila ang isang tao na pinalayas habang may isang boses na sumigaw, "Isab mo ako ng pagsisikap at umalis ka na lang." Sa ganoong limitadong talento at nakakabahala na mga antas ng intelihensya, hindi lamang kita matatanggap bilang aking alagad. Naturally, ang taong pinataboy ay mukhang naiinis. Ano man ang kaso, mabilis na napansin ni Gerald na ang malaking bulwagan ng simbahan ay binago ngayon upang magmukhang isang eksaminasyong hall. Nakita rin niya ang maraming kabataan mula sa iba't ibang pamilya na magalang na naghihintay na masuri. Hindi nagtagal bago lumakad sa kanila ang ilang mga kabataang lalaki at babae bago sabihin, "Perla, nandito ka na, bilisan mo." Matapos batiin si Perla, pagkatapos ay lumingon sila upang tingnan ang matanda bago batiin, "Masarap na makilala ka rin, G. Sherwan." Kasunod nito, ang isa sa mga kalalakihan sa pangkat ay kinakabahan na sinabi, "Sabihin, Perla, alam mo ba na hanggang sa puntong ito, walang nagtagumpay na maging alagad ng Panginoon? Ang mga kondisyon ni Master Crawford ay talagang mahigpit. Alam ko, di ba? Speaking of which, Perla, sino siya? Boyfriend mo ba siya?" Tanong ng isang babae mula sa pangkat. Kung hindi ito maliwanag sa puntong ito, lahat mula sa pangkat ay medyo pamilyar kay Perla. Ano? Siyempre hindi. Narito lang siya upang bisitahin si Master Crawford. Sagot ni Perla sa bahagyang kahihiyan. Hindi ako nagpunta rito upang bisitahin siya. Dito lang ako upang maghanap ng ilang bagay. Casual na sagot ni Gerald. Anuman, napagmasdan niya sandali si Master Crawford at kahit na walang alinlangan ng mga bakas ng mahahalagang chi na nagmumula sa kanyang katawan, ang mahahalagang chi ay nagbabago-bago. Sa madaling salita, minsan ay malakas ito at kung minsan ay mahina, isang hindi pangkaraniwang bagay na kakaiba kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang ugali na mayroon ang mga mula sa mga cryptech na pamilya. Kung ganoon ang kaso, tiyak na si Master Crawford ay hindi isang tunay na tagapagsanay na nagsanay sa kanyang sarili upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. May kakayahan ba talaga siyang kontrolin ang mga espada at lumipad sa kanila? Tudok-tudok tandang pananong panipi. Ungol ni Gerald sa sarili, ngayon ay malinaw na may pag-aalinlangan tungkol sa sinabi sa kanya ni Terence. Nasa oras na iyon nang maririnig ang tinig ni Master Crawford na nagtatanong tungkol saan ang ingay na ito pagkatapos. Ang mga mula sa grupo ni Perla ay nagsasalita ng napakalakas na ang dahilan kung bakit nakatingin sa kanila ngayon si Master Crawford na may isang malubhang ekspresyon sa kanyang mukha. Paumanhin, Master Crawford, ngunit ang taong ito dito ay nag-aalinlangan lamang sa iyong lakas. Sabi ni Perla habang nakaturo kay Gerald habang nakangiti ng smugly. Narinig iyon, agad na natigilan si Terence. Gayunpaman, ang pakiramdam na iyon ay mabilis na naging galit habang sumisigaw siya, "Perla,
Ano sa mundo ang pinag-uusapan mo? Habang totoo na ang sinumang nakasaksi sa pagganap ni Gerald kanina ay makakaramdam na siya ay mas malakas kaysa kay Master Crawford, si Perla ay napakahirap. Parang wala man lang siyang pakialam sa implikasyon ng kanyang pahayag. Malakas, hindi ba? Kung napakalakas mo pagkatapos lumabas doon at magkaroon ng totoong away. Tingnan natin kung gaano kakatagal magtatagal laban sa isang pambihirang lalaki tulad ni Master Crawford. Napaisip si Perla sa sarili. Kabanata 1453. Oh, mayroon talagang isang taong dares duda sa akin. Sabi ni Master Crawford habang dinilat ang mata sa direksyon kung nasaan si Gerald at ang iba pa. Kasabay nito, marami sa mga tao sa malaking bulwagan ay nakatingin kay Gerald na may gulong-gulat na tingin. Kung sa bagay, ang pagsasabi ng ganoong bagay ay katulad kay Gerald sa panliligaw sa kamatayan. Mismong si Gerald lang ang nakapakita ng mapait na ngiti. Dahil ang mga bagay ay nakakuha na sa ganoong estado, wala nang point na talunin ang palumpong. Sa pag-iisip na iyon, napagpasyahan niya na mas makakabuti sa kanya na prangkahan lamang niyang ibunyag ang kanyang totoong mga saloobin. Sa totoo lang, anuman kakailanganin mong patawarin ako para sa pagiging blunt ngunit ang iyong kamanghamanghang mga kasanayan. Tuldok-tuldok. Totoo silang walang anuman kundi mga simpleng trick na halos walang anumang pag-andar, Master Crawford. Sagot ni Gerald. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap na tapos isang malaking ruckus agad sumabog. Para sa isang tao na mag-alinlangan sa Master tulad nito, totoong humihingi siya ng kamatayan. Mismong si Master Crawford ngayon ay naramdaman ang pag-twitch ng bahagya. Upang isipin na siya ay napapahiya sa publiko at sa panahon ng proseso ng pagpili ng kanyang alagad, hindi mas mababa. Pinapanood si Master Crawford na dahan-daang tumayo, si Perla na kanina pa ay tahimik na nakatayo sa gilid tuwang-tuwa na sinabi, kita nyo. Ipakita na ni Master Crawford ang kanyang kapangyarihan. Habang dapat niyang aminin na ang kakaiba, binata ay mas malakas kaysa sa kanya, sa huli, tumingin siya sa edad lang niya. Sa pag-iisip na iyon, hindi siya kumbinsido na nararapat kay Gerald ang respeto na ibinibigay sa kanya ng kanyang lolo, at inaasahan niya na kapag tapos na sa kanya si Master Crawford, ibahagi ng kanyang lolo ang kanyang damdamin. Anuman ang mga aksyon ni Master Crawford ay nakakuha ng buong pansin ng maraming tao sa puntong ito. Sino nga ba itong taong baliw na ito? Paano siya nag-aalinlangan sa Master Crawford? Alam ko, di ba? Gaano katindi. Ang isang tulad niya ay magsisisi lamang sa mga bagay kapag malapit na siyang mamatay. Ang mga scowl ay nagmula sa ilang matandang lalaki na hindi makitang-makita si Master Crawford na napahiya. Habang ang matandang lalaki ay patuloy na binobomba siya ng mga scowl, si Master Crawford mismo ay pikit ang kanyang mga mata bago umiling at sinabing, hindi ko gagawin ang masyadong mahirap para sa iyo, binata. Lumuhod ka lang sa harap ko gamit ang noo mo sa lupa. Kapag umamin ka sa iyong pagkakamali, papayagan kitang umalis ng burol na hindi nasaktan. Ikaw talaga ang mas malaking lalaki sa sobrang pagpapatawad, ngunit sa palagay ko dapat mong turuan pa rin ng leksyon ang taong ito, Master. Sigaw ng isang tao mula sa loob ng karamihan ng tao. Kailangan bang aminin sa isang pagkakamali kung ang sinabi ko ay totoo? Tingnan, ang tanging tunay na Panginoon ng simbahang ito ay ang nauna. Sa nasabing iyon, ayoko sa paniwala mo na narito ka dahil lahat ng ginagawa mo ay nakakahiya kay Langvern. Casual na sagot ni Gerald. Napaka-imprudent. Mukhang ikaw ay mananatiling tunay na walang pag-asa hanggang sa turuan kita ng wastong aralin. Inaasahan kong mapagtanto mo na mas pinahirap mo lang ang mga bagay para sa iyong sarili. Sa nasabing iyon, pinapayagan kang umalis kung gamuulong ka pababa ng burol. Ungol ng galit na Master Crawford habang nakataas ang kanang kamay. Mula sa kahit saan, isang kumpas na may nakaukit na gintong dragon dito, ang lumitaw sa kanyang kamay, at ang pangalawang ginawa nito, agad na nagsimulang magsalit ng isang awit si Master Crawford. Kapag tapos na siya, nagbulong siya ng isang order, at tulad nito, nagsimulang manginig ang buong bulwagan sa kabila ng kawalan ng anumang malakas na hangin. Sa pamamagitan ng Diyos. Naiisip ang lahat sa loob ng hall habang pinapanood ang mga mesa at upuan na ligaw na yumanig. Kahit na ang matandang lalaki mula noon ay kinilabutan, at sa mga mata na namula sa gulat, ang isa sa kanila ay mabilis na sumigaw, ikaw na batang walang kamalayan. Talagang nasaktan mo ang Master ngayon. Bilisin mo at lumuhod ka na. Si Terence at ang iba pa na nakatayo sa gilid ay katulad na takot sa kalahati ng kamatayan sa husay ni Master Crawford, at lahat sila ay tumutulo ng butil ng malamig na pawis para kay Gerald. Gayunpaman si Gerald mismo ay umiling lamang na may isang mapait na ngiti habang sinabi niya, iyon lang ba, Master Crawford? Sa puntong iyon, ang noo ni Master Crawford ay nabasa ng pawis. Kahit na nais niyang lumikha ng mas maraming labanan, gaano man siya sumubok, tila hindi niya maaaring dagdagan ang tindi ng lahat ng pag-alog ng marami.
Matapos tumingin ng kaunti sa kanya, umiling si Gerald bago tinanong, ito ba ang sinusubukan mong makamit? Sa isang banayad na alon, ang kumpas na nasa hawak ni Master Crawford ay agad na lumipad sa kamay ni Gerald. Ang kumpas ngayon sa kanyang mga kamay, nagsimulang bumulong si Gerald ng isang halos hindi maririnig na chant. Bago pa mapagtanto ng sino man ang nangyayari, isang malakas na tunog ang maririnig habang ang compass ay naglalabas ng isang nakakabulag na ilaw na pininturahan ang buong bulwagan sa isang ginintoang ningning. Tulad ng lahat ng iyon ay hindi pa nakakagulat, ang isang hindi makatao na dagendong ay narinig kaagad, at ang lahat ay nakatingin ng mata na malabo, ngunit ang malaking gintong dragon ay pansamantalang lumitaw sa itaas ng compass. Napuno ng mga hiyawan ang lugar habang ang isang twister ay nagpakita din ng wala kahit saan. Isang laking pagbabago. Kabanata 1454. Halos lahat sa hall ay ngayon ay sumisigaw sa sobrang takot. Habang ang matandang kalalakihan mula noon ay halos maramdaman ang paglabas ng kanilang mga eyeballs sa kanilang pagkabigla, ang flabbergasted Perla mismo ay halos hindi mapigilan ang kanyang bibig. Ang eksenang nangyayari bago sila ngayon ay totoong mahirap lunukan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kamanghamanghang. Nauutal na Master Crawford nang mahulog siya ng mahina sa sahig na ngayon ay basang-basa ng pawis. Sa isang bahagyang pag-flick ng pulso ni Gerald, nawala ang gintong ilaw at muling naging mapayapa ang lahat. Paglingon upang tingnan ang kumpas na hinuha ni Gerald na ito ay isang simpleng magic artifact na, sa pag-aktibo, ay may kakayahang magpakita ng mga nakakatakot na imahe. Habang iyon ang kaso, dahil hindi sinanay ni Master Crawford ang kanyang isipan upang maging matatag ito, hindi niya nagamit ang compass sa buong lawak nito. Alam na nadagdagan lamang ang kahihiyan ni Master Crawford. Nakangiting banayad, itinapon ni Gerald ang kumpas bago tumingin sa Master na ang tingin ay naging malungkot sa puntong ito. Ngayon kung gayon, sino ang eksaktong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na linlanggan ang lahat ng mga taong ito? Idineklara ni Gerald. Habang ang lahat sa bulwagan ay nanginginig mula sa maautoridad na tinig ni Gerald, si Master Crawford, na malinaw na tatanggap ng tanong ni Gerald, ay lumuhod bago sumagot, huwag kang magalit, Panginoon. Sinabi sa akin na maghintay para sa isang binata dito. Tulad ng kung bakit ginamit ko ang aking mahika, ito ay dahil sa taong iyon na nagsabi sa akin na maghintay ay inutusan ako upang protektahan ang feng shui ng lugar na ito at magpatuloy sa pagsunog ng insenso dito. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap na tapos maraming mga tunog ng sumitsit ang maririnig habang maraming tao sa bulwagan ang humihinga. Isang binata, may pangalan ka ba? Tinanong ni Gerald na mayroon ng mahuhulaan na kung ano ang nangyayari. Gerald Crawford. Sinabi sa akin na hintayin ang binatang iyon. Mabilis na sagot ni Master Crawford. At sino ang nagsabi sa iyo na hintayin mo siya? Gayon din, ano ang iyong tunay na pangalan? Ito ang aking dakilang tiyahin. At pumunta ako sa pangalang Gus Linstone. Matapos marinig ang lahat ng sasabihin ni Gus, lahat ay nasindak. Gayunpaman, ang pagkabigla nila ay mabilis na naging galit habang papalitan sila ng pagtitig kay Gus. Kasunod nito, pagkatapos ay lumingon sila sa magalang na tumingin kay Gerald na ngayon ay mukhang mas Diyos kaysa sa anupaman. Gerald, gayunpaman, ay hindi mag-aaksaya ng karagdagang oras. Mag-order sa lahat na bumaba ng burol, tama kaagad. Bili ni Gerald kaagad. Sagot ni Gus habang mabilis niyang sinisimulan ang lahat pala basin. Sa madaling panahon, si Terence lamang at ang ilan pa ang natira. Bago pa tanungin ni Gerald si Gus para sa higit pang mga detalye, nanood siya habang nakaluhod si Terence bago magalang na sinabi, Guro, mayroon akong isang kahilingan. Tuldok-tuldok tandang padamdam panipi. Tulad ng nasa katanghali ang lalaki mula sa dati ay nakaluhod na rin, pinagmasdan sandali ni Gerald ang duo. Upang isipin na ang matanda ay handa na gawin ito sa kabila ng pagkakaroon ng isang paa sa libingan. Tuldok-tuldok. Sa totoo lang, hindi nahanap ni Gerald ang matandang lalaki na iyon mula sa simula pa lamang, kaya tinanong lamang niya tungkol saan ito. Habang ang aking apong babae ay palaging naging malikot, lagi siyang may puso na sanayin. Sa kasamaang palad, hindi siya nakahanap ng angkop na guro sa lahat. Ngayon na nasaksihan namin ang iyong kapansin-pansin na mga kasanayan, subalit, nararamdaman kong ikaw ang magiging perpektong guro para sa kanya. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Sa nasabing iyon, inaasahan kong payagan mo siyang dalhin sa ilalim ng iyong pakpak. Sumagot Tertera, ang kanyang mga mata ngayon maluha at namula. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Siya, sabi ni Gerald na nakakunot ang noo. Nakatingin sa noo ni Gerald, agad na namula si Perla. Pagkatapos ng lahat, siya ay lubos na gumalang at humanga sa kanya matapos masaksihan ang kanyang tunay na kakayahan. Tatanggi ako, dagdag ni Gerald habang umiling. Ngunit bakit, Master? Desperadong tanong ni Terence nang maramdaman ni Perla na malapit na siyang umiyak.
Siya ay may isang kaila-hilakbot na pag-uugali tipikal ng isang mayaman, binibini. Hindi iyon magagawa, sagot ni Gerald habang casual na winigiwi ang kamay. Ito ay maaaring magbago. Ibabagsak ko kaagad ang masamang ugali na ito. Mulalas ni Perla. Magbago. Haha. Kung sasabihin mo, narito, dahil gusto mo ang paggawa ng mga bagay na napakahirap para sa mga tao at sa palagay mo ay maaari mo lamang i-drop ang iyong pag-uugali sa lahat, bakit hindi ka magtungo sa parisukat at tumahol tulad ng isang aso ng 3 beses? Kung gagawin mo ito ng maayos, isasaalang-alang ko ang pagkuha sa iyo sa ilalim ng aking pakpak. Kung hindi, pagkatapos ay bumaba ka na lang mula sa burol tulad ng iba pa. Ganting sagot ni Gerald. Abala sa maraming bagay, talagang wala sa mood si Gerald na kunin ang sinumang mga disipulo. Sa katunayan, kung hindi dahil lumuhod sa harap niya ang matanda, hindi man lang mapakali si Gerald sa pakikinig sa kanyang hiling. Anuman, naramdaman niya na ang sinabi niya kay Perla na gawin ay ang pinakamadaling paraan para maalis siya nito. Sa kanyang sorpresa, gayunpaman, nag-atubili lamang si Perla para sa isang maikling sandali bago tumakbo papunta sa square. Kabanata 1455. Namula ang kanyang mga mata, maraming tao na bumababa sa burol ang nagtataka nang mapanood nila si Perla na gumagaya sa isang aso at tumahol ng 3 beses. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na mangyayari ito. Pagkatapos ng lahat, naisip niya noong una na si Perla ay walang iba kundi isang mayamang binibining parehong hedonistic at labis na sensitibo sa pananaw ng iba sa kanya. Upang isipin na siya ay talagang magiging handa upang mapahiya ang kanyang sarili upang lamang maging alagad niya. Sa totoo lang, iminungkahi niya na tumahol siya tulad ng isang aso mula nang malaman ni Gerald na ang kahihiyan mula sa kilos ay medyo sobra para sa kanya na hawakan. Sa pag-iisip na iyon, kumbinsido siya na hindi maisasagawa ni Perla ang kilos. Ngayon na mayroon siya, gayunpaman. Ako, nagawa ko na ang sinabi mo, handa ka ba akong dalhin sa ilalim ng iyong pakpak ngayon? Tanong ni Perla habang nakatayo sa harapan ni Gerald. Panipi tuldok. Iyon. Sagot ni Gerald sa halip nag-aalangan. Nang mapansin na si Terence ay nakatingin din sa kanya na hinawakan ang hininga, tuluyang napahiya si Gerald na bumalik sa kanyang salita. Sa isang tango, sinabi niya pagkatapos, sige, mabuti, sa sobrang tuwa sa tugon ni Gerald, kaagad na napasigaw si Terence, aba, ano pa ang hinihintay mo, Perla? Magmadali at lumuhod sa harap ng iyong Panginoon. Alalahaning batiin mo rin siya. Matapos marinig ang sinabi sa kanya ni Gerald na gawin kanina, ipinalagay ni Terence na ang masamang ugali ng kanyang apong babae ay mag-aalab, na nag-udyok sa kanya na saktan si Gerald at ibababa pa ang kanyang pagkakataon na maging alagad niya. Nagulat siya, ang kanyang apo ay matalino at ginawa tulad ng sinabi sa kanya. Dahil dito, sa kabila ng kanyang malinaw na pag-aatubili, hindi na nakabalik sa kanyang sinabi si Gerald. Upang isipin na ang pamilyang Sherwin ay nakilala ang isang napakahusay na tao dahil lamang sa maliit na kilos na iyon. Tuldok. Tunay na isang malaking kapalaran sa bahagi ng Sherwins. Sa wakas lumaki ka na, apo ko. Naisip ng matandang lalaki sa kanyang sarili. Tungkol kay Perla, mabilis siyang tumungo upang kumuha ng tsaa na mabango. Nang maihain na niya ito kay Gerald, agad siyang lumuhod. Sa noo niya sa sahig, ipinahayag niya, mangyaring tanggapin ang aking respeto at pagsamba sa iyo, Panginoon. Maaari bang mahulaan din ang pakikipagtagpo ko sa dalagang ito, nagtataka ako. Napaisip si Gerald sa sarili ng may mapait na ngiti. Paglingon ay tiningnan si Gus na tahimik na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito, hindi nangangahas na magsalita, tinanong siya ni Gerald tungkol sa kanyang dakilang tiyahin. Matapos makinig sa sasabihin ni Gus, hindi mapigil ang ngumiti ni Gerald. Bilang ito ay naka-out, Gus ay nabunggo sa multo ng kanyang dakilang tiyahin habang paakyat sa bundok ng ilang buwan na ang nakakaraan. Matapos ang kanilang paunang pagtatagpo, kinilos lang ni Gus ang lahat ng iniutos sa kanya ng kanyang magaling na tiyahin at kasama na ang paghihintay kay Gerald. Sa puntong iyon, nahulaan na ni Gerald na ang dakilang tiyak niya ay walang iba kundi si Zenny. Naalala ni Gerald kung paano siya binigyan ng 1 toneladang payo ni Zenny nang umalis si Master Ghost. Matapos marinig ang kwento ni Gus, nasiyahan siyang malaman na si Zenny ay nasa 1 piraso pa rin. Habang pinag-uusapan ang lahat ng ito, pinangunahan ni Gus si Gerald sa isang manor, at sa pagpasok, agad na sinalubong si Gerald nang makita ni Zenny. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo muli, Gerald. Mulalas ng papel na kawayan habang nakatitig kay Gerald. Hindi ko rin ginawa. Anuman, naalala ko na ang Langburn Mountain ay nilamon ng apoy noon. Talagang inisip ko na ikaw ay isang nawawalang dahilan. Sagot ni Gerald, naalala ang ginawa ni Kayina ng gabing iyon. Sa gayon, tiyak na sinunog ako sa isang malutong. Haha. Gayunpaman, ako ay isang manika lamang at ang mga bahagi ng aking katawan ay madaling mapalitan.
Ano pa nagagawa kong mapanatili ang aking kamalayan kahit na pagkatapos ng walang ulirat para sa isang sandali? Paliwanag ni Zenny. Nakita ko, ang Master Ghost ay tunay na mayroong mahusay na pagkakagawa upang magawa ka. Tuldok-tuldok. Sa alinmang paraan, totoo bang nakita ng Master na bumalik ako dito? Tanong ni Gerald. Sa katunayan, inutusan niya ako na manatili rito at maghintay sa iyo. Kasunod nito, sama-sama naming hanapin siya. Kahit na, upang maging mas tiyak, ang aming susunod na misyon ay upang isave siya. Sagot ni Zenny. Isave. Oo. Kita mo, hinulaan na ni Master Ghost na makakaharap siya ng isang malaking sakuna maaga o huli. Ang hitsura ni Kaina ay simula lamang ng sakuna, at sa puntong ito, ang mga pinakapangit na bahagi ng kanyang mga hula ay dapat na maglaro. Sinabi pa sa akin ni Master Ghost na kung siya man ay matapos na mabuhay o mamamatay sa huli ay nakasalalay sa iyo. Paliwanag ni Zenny. Nakita ko. Tapos alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Mas maaga kong naisave siya ng mas mahusay. Kung sa bagay, ang dahilan kung bakit ako napunta dito ngayon ay dahil mayroon akong mahahalagang gawain na kailangan ko ng tulong niya. Sabi ni Gerald. Ang alam ko lang ay ang Master ay napunta sa lalawigan ng Jenna. Kung hinahanap natin siya, iyon ang pupuntahan. Nabanggit din niya na ang kanyang bayan ay matatagpuan doon at ito ang lugar kung saan nagsisimula at nagtatapos ang kanyang kapalaran kung kaya't nais niyang magtiis sa kanyang mga sakuna doon. Hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol dito noon dahil natatakot siya na ang iyong maagang hitsura ay makakasira sa itinakdang tadhana. Sagot ni Zenny. Kabanata 1456. Nakikita ko. Kaya huwag na tayong mag-aksaya ng anumang oras at umalis sa lalawigan ng Jenna sa lalong madaling panahon pagkatapos. Sabi ni Gerald sabay tango. Maraming bagay si Gerald na gumugulo sa kanyang isipan ngayon, isa na rito ang tunay na pagkatao ng kanyang lolo. Bukod doon, nawawala pa rin ang mga miyembro ng kanyang pamilya at Zyla. Kailangan niyang magtungo sa Jailatra upang hanapin din si Mila. Sa kabutihang palad, mayroon siya ngayong tiyuhin na umaasa upang malutas ang ilan sa mga alalahanin niya. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na kailangan niyang kunin ang tulandin at hanapin ang Master Ghost sa lalong madaling panahon upang mas malutas ang mga misteryo na iyon. Speaking of which, sasama ka sa akin, di ba? Tanong ni Gerald. Pero syempre, ang aking misyon ay magiging kumpleto lamang sa sandaling makahanap ako ng Panginoon kasama mo. Gayon din, mayroong isang butil sa loob ng aking katawan na maaari mong makuha at mga bagay-bagay sa loob ng isang maganda na basurang manika. Napakadali para sa iyo na dalhin ako sa paligid bilang isang gayak. Paliwanag ni Zenny. Iyon ay mahusay na malaman. Sagot ni Gerald. Nagpaplano ka ba na magtungo sa lalawigan ng Jenna, Master Crawford? Nagtanong kay Terence sa isang nagulat na tono matapos marinig ang tungkol sa mga plano ni Gerald ng kaunti kalaunan. Ako ay, may problema ba? Hahaha. Kaya ang aking pamilya ay naninirahan doon, kita mo. Kung hindi ka tutol dito, ang Sherwans ay higit na handang magbigay ng isang lugar para sa iyo upang manatili sa. Sagot ni Terence sa lubos na tuwa. Kung sa bagay kung pumayag si Gerald doon, tiyak na magkakaroon ng pagkakataon ang matanda na mapalalim ang kanyang relasyon sa kanya sa bawat araw na lumilipas. Ngayon ito ay magiging isang tunay na pagpapala para sa mga Sherwans. Nang marinig ang mungkahi ng kanyang lolo, agad na nagsumamo si Perla kay Gerald na tanggapin din ang alok. Narinig ang mungkahing iyon, sinimulang isaalang-alang ito ni Gerald. Ang simbahan ng Master Ghost ay matatagpuan sa Langburn Mountain at kahit na ang Terence ay mula sa lalawigan ng Jenna, tila hindi niya alam kung nasaan rin si Master Ghost. Kahit na kailangan pa rin ni Gerald ng isang lugar upang pansamantalang manirahan upang magtanong siya sa paligid at sana hanapin ang Master Ghost. Tiyak na isang karagdagan na ang Sherwans ay tila isang maimpluwensyang lokal na pamilya doon. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na magkakaroon siya ng mas madaling paraan ng pagharap sa mga bagay. Idinagdag iyon sa katotohanang nawawala pa rin ang kanyang pamilya at Zyla at sabik na sabik siyang makilala ulit si Master Ghost. Tinapos na ni Gerald ang kanyang saloobin bago sinabi, mabuti. Iayos mo lang ito sa ganoong paraan. Tulad ng sasabihin ni Terence ng isang bagay, gayunpaman, pinanood ni Gerald ang sobrang tuwa ng matanda at natapos ang pagkagulo ng kanyang dugo at pag-agos ng chi. Bilang isang resulta, agad na nagsimulang magsuka si Terence ng mga bibig ng dugo bago dumapa sa lupa at malupit na nakakumbol, lolo. Sigaw ng nag-aalalang Perla habang ang nasa katanghaliang lalaki ay mabilis na nangisda ng ilang gamot mula sa kanyang bulsa. Anong nangyayari sa aking lolo, Master? Tanong ni Perla habang nakatingin kay Gerald, umaasang may paraan siya upang makatulong. Sa nakikita ko, nagdusa siya mula sa panloob na pinsala dati at ang kanyang mga organo ay nauwi sa pinsala. Dahil dito, hindi mapataob ang chi niya.
Dahil pareho ang kanyang dugo at chi na napunta sa ngayon ay nagagalit, lumilitaw na ang kanyang mga panloob na organo ay nabasag. Casual na sagot ni Gerald. Sabihin sa katotohanan, napansin na niya ang problema ng ilang sandali at pinaplano niyang tanungin si Terence tungkol sa kung paano siya nagtamo ng gayong malubhang pinsala. Gayunpaman, totoong hindi inaasahan ni Gerald na si Terence ay nasa sabik hanggang sa puntong magbubukas ang kanyang dating panloob na pinsala. Ikaw ay matalino, Master Crawford. Tulad ng sinabi mo, nagdusa ako mula sa isang seryosong pinsala sa loob ng isang sandali pabalik. Tuldok-tuldok panipi. Sumagot si Terence habang siya ay nag-agos ng mas maraming dugo. Narinig iyon, itinaas lamang ni Gerald ang isang daliri at sinundot ang ilang mga puntos ng acupuncture ni Terence na nagre-resulta sa kanilang agad na selyadong. Para kay Terence, ito ay tunay na isang kakaibang pakiramdam. Pagkatapos ng lahat, isang segundo ay nararamdaman niya na ang kanyang puso ay nahahati sa dalawa, at sa susunod, lahat ng sakit ay nawala lang. Nakatingin kay Gerald na may isang natataranta na titig, nakita ng matandang lalaki na nagbubulungan. Master Crawford. Sinasalamin ng paggalang sa kanyang mga mata, si Terence ay gulat na gulat sa kanyang mga mata habang patuloy siyang nakatingin kay Gerald. Sa kabila ng pagiging bata pa, ang kanyang pagsasanay at kasanayan ay walang kapantay. Kung hindi mo pa namalayan, naranasan mo ang mga pinsala na iyon dahil sa na-jolt ng mahahalagang chi. Ang mahahalagang chi ay hindi katulad ng panloob na lakas o hindi ito katulad sa mga lihim na diskarte, alam mo. Ilang mga tao sa planeta ang may mastered mahahalagang chi, at dahil na-hit ka ng real deal, nagtataka ako kung sino ang makabangga mo. Zero, sagot ni Gerald na nakakunot ang noo. Kabanata 1457. Totoong may mahusay kang paghuhusga, Master Crawford, halos kalahating taon na ang nakalilipas ng mabangga ko ang pambihirang taong iyon. Palaging iginalang ng aking pamilya ang mga kasanayan sa martial arts, kita mo, at marami akong mga alagad na nagsisilbing aking mga nasasakupan, anuman, ang pambihirang tao ay tinanggap ng kaaway ng aming pamilya upang patayin ako ng lihim. Pagkatapos ng lahat sa pag-alis ko, tiyak na masisira ang aking pamilya. Gayunpaman, ang taong iyon ay napakalakas. Sa kabila ng pagmamayari ng higit sa dalawang pambihirang mga subordinate, wala sa kanila ang maaaring maging malapit sa napakalaking bihasang taong iyon. Sa paglaon, ang aking anak na lalaki at 12 ng mga tanod ay kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang payagan akong makatakas na buo ang aking buhay. Gayunpaman, kahit na nakapagpatakbo ako ng malayo, napunta pa rin ako sa atake at nasugatan ng kanyang mahahalagang chi. Kahit na ang mahahalagang chi ay brush lamang laban sa akin, natapos ko pa rin ang halos namamatay sa lugar. Paliwanag ng matandang lalaki, takot na makikita sa kanyang mga mata. Malinaw na ang insidente ay nag-iwan ng psikolohikal na galos kay Terence, at si Gerald ay simpleng tumango lamang sa pagkaunawa. Pagkatapos ng lahat siya, ng lahat ng mga tao, alam na may malawak na pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nagmamayari ng mahahalagang chi at ordinaryong katutubong. Kahit na, mayroong isang hindi nakasulat na patakaran na nagsasaad na ang mga nagmamayari ng mahahalagang chi ay hindi pinahihintulutang makagambala ng labis sa mga gawain ng ordinaryong tao. Dahil ang panuntunan ay halos sinusunod ng, ito ang totoo sa kauna-unahang pagkakataon na narinig ni Gerald ang tungkol sa isang insidente. Habang iniisip niya ito, naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin, ilang sandali pa, na ang mga pinakamakapangyarihang tao ay hindi nagmula sa mga Kryptek na pamilya, kahit na ang mga Kryptek na pamilya ay kilala na napakalakas sa loob ng ilang mga lugar. Anuman ang mga mula sa gayong mga pamilya ay malayo sa pagiging cream ng ani. Pagkatapos ng lahat, nakatagpo siya ng mga lokal bago ang tunay na nagsanay sa kanilang sarili upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Sa kabila ng hindi nagmula sa J-letra, mayroon silang mahahalagang chi katulad ng kanyang tiyuhin. Sa pag-iisip na iyon, ang mundo ay tunay na isang napakalaking lugar. Si Gerald ay hindi na ignorante tulad ng dati niya. Tuldok-tuldok. Alam na niya na ang kanyang mga kaaway mula sa una ay malayo sa tuktok ng mundo. Anuman kasunod nito, ang mga pag-aari ng aking pamilya ay naagos sa akin, Master Crawford. Hindi magawa ang sarili ko, inilagay ko ang aking pag-asa sa aking apong babae. Tuldok-tuldok. Iyon ang dahilan kung bakit handa akong lumuhod dito. Inaasahan kong kunin siya ni Master Crawford ng Langburn Church bilang kanyang alagad. Sa anumang swerte, magagawa niyang maging isang tao na tunay na pinamamahalaang sanayin ang kanyang sarili upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Idinagdag ni Terence. Nakikita ko, pa rin kailangan mong gawin ang mga bagay na mabagal pagdating sa mga bagay na tulad nito. Dito, tutulong muna ako sa iyo na pagalingin ang iyong panloob na mga pinsala. Sabi ni Gerald habang tinitingnan ang kalagayan ng puso ni Terence. Napagtanto na hindi siya nagsisinungaling, naisip ni Gerald kung gaano kaawa ang lalaki sa kasalukuyan.
Idagdag ito sa katotohanang kinuha ni Gerald si Perla bilang kanyang alagad, alam niya na kailangan niyang magbigay ng kaunting paggalang kay Terence. Sa pag-iisip na iyon pagkatapos ay ginawang aktibo ni Gerald ang kanyang gininto ang mata upang simulang gamutin ang mga sugat ni Terence. Ayon sa sinabi ni Terence, ang mga Sherwins ay dating mayaman at prestihiyosong pamilya sa lalawigan ng Jenna. Gayunpaman, ang ilang mga kaguluhan na nangyari halos kalahating taon na ang nakakalipas na sanhi ng pagbaba ng buong pamilya. Sa ilang mga kumpanya lamang na natitira, ang Sherwins ay halos may kumpara lamang sa isang regular na pamilya ngayon. Alinmang paraan pagkatapos ng parehong pagsara ni Gerald at Zenny sa Langburn Mountain, ang grupo ay nagtungo sa manor ng pamilya Sherwin. Pagdating, sinigurado ni Terence na ibibigay ang lahat sa pag-aalaga kay Gerald. Tiniyak din ng matandang lalaki na ipadala ang kanyang mga sakop upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Master Ghost. Mismong si Gerald ang nagsiguro na maghanap din ng Master Ghost. Gayunpaman, kahit na naghahanap ng ilang oras sa halos lahat ng mga lugar sa loob ng buong lalawigan ng Jenna, hindi pa rin nakakuha si Gerald ng anumang mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ng Master Ghost. Gayunpaman, tinitiyak ni Gerald na sanayin si Perla sa hardin tuwing siya ay malaya, sabay na masigasig na sinanay ang kanyang sarili sa mga panahong iyon. Maya-maya pa ay may napagtanto si Gerald. Sa kanyang pagkalito, ang bilis ng kanyang panloob na pagsasanay ay nagsimulang mabagal para sa hindi alam na kadahilanan. Ano pa, may kakaibang nangyayari rin sa kanyang katawan. 5 mga disk ang lumitaw sa kanyang elixir of life na patlang at nakaayos ang mga ito sa isang maayos na pamamaraan sa 5 magkakaibang kulay. Patuloy na umiikot sa lugar na iyon, talagang kakaiba sila kahit kay Gerald. Habang tinangka ni Gerald na hawakan sila gamit ang lakas ng kanyang pag-iisip, hindi talaga sila tumugon. 5 araw na ang mga ito sa katawan ko. Tuldok-tuldok. Ano pa nga sila? Kung nandito lang si Zyla. Tiyak na malalaman niya ang tungkol dito. Sa pagsisimula ng lahat, napansin ni Gerald ang ilang mga makukulay na spot na lumilitaw sa loob ng kanyang larangan ng elixir of life. Gayunpaman, hindi pa gaanong pinapansin niyon ni Gerald. Gayunpaman, ngayon hindi na niya maaaring baliwalain ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, malinaw na naging mas mature sila ngayon at nakabuo sila ng ilang uri ng saklaw. Habang wala siyang bakas sa nangyayari, hindi si Gerald ang uri ng tao na papayag na manatiling idle. Dahil wala si Zyla sa kanyang tabi, patuloy niyang natagpuan ang kanyang sarili na tinitingnan ang kanyang mga nakatanim na alaala, inaasahan na makahanap ng ilang mga sagot doon. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng isang palusot na hinala na hindi bababa sa isa sa mga alaalang iyon ay dapat na magkaroon ng isang direktang koneksyon sa mga makukulay na disk. Sa sandaling iyon, narinig ni Gerald ang katok sa pinto nang tumawag ang tinig ni Perla, "Nagsasanay ka pa ba, Master?" Kabanata 1458. Ano ito? Sinabi ni Lolo na natagpuan niya ang isang mahalagang bakas. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Oh, sabi ni Gerald habang binubuksan ang kanyang mga mata. Alam na ito ay dapat na isang bagay na nauugnay sa Master Ghost pagkatapos ay lumabas si Gerald. Nang makita siya ni Terence na naglalakad, agad niyang sinabi, "Mangyaring tingnan ang mga larawang ito na nakuha ng aking mga sakop, Master Crawford." Kinuha ang mga litrato mula sa pinalawig na kamay ni Terence, nakita ni Gerald na ang isa sa mga ito ay naglalaman ng isang mamahaling salamin na gabinete. Pinilat ang kanyang mga mata, nakilala niya ang isang pamilyar na hitsura na horsetail whisk na nakahiga sa loob nito. Walang duda tungkol dito. Ang whisk na horsetail na iyon ay tiyak na pag-aari ng Master Ghost. Tila napansin ni Zenny ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Gerald na hinimok siyang sabihin, ito ay isang bagay na pagmamayari ng Master. Matapos mong ipakita sa amin ang mga litrato ni Master Ghost, napansin ng ilan sa aking mga sakop na ang horsetail whisk na nakita nila ay isang salamin na imahe ng nakaraniwang hawak ng Master Ghost sa karamihan ng mga litrato na ipinakita mo sa amin. Ito ang dahilan kung bakit una nilang kinunan ang litratong iyon. Paliwanag ni Terence. Tungkol sa kung saan nahanap ito ng aking mga nasasakupan, mabuti. Lumitaw ito sa pinakamalaking auction sa lalawigan ng Jenna. Ito ay isang napakadakilang kaganapan. Anuman dahil sinabi mo na may maaaring masamang nangyari kay Master Ghost, na pag-isip-isip ko kung ibebenta niya rito ang kanyang horsetail whisk dahil sa mga paghihirap na makaligtas, dagdag ng matanda. Bilang tugon, umiling lang si Gerald bago sumagot kung pera ang nais niya, maaari sana niyang magamit ang alinman sa kanyang arsenal ng mga kakayahan upang makuha ang kailangan niya. Totoong naniniwala ako na hindi siya nahuhulog sa isang nakakaawang estado na kailangan niyang ibenta ang kanyang horsetail whisk para sa pera. Anuman, magtungo tayo sa auction upang tumingin muna. Ang pinakamahusay na landas ng pagkilos sa ngayon ay upang makakuha ng impormasyon sa taong nagbigay ng item mismo. Sigurado ako na haantong sa amin sa paghahanap ng isang mahalagang bakas. Mahusay, aayusin ko agad ito.
Basta alam mo, ang auction ay nagaganap ngayong gabi at maraming mga makapangyarihang tao mula sa buong bansa ang dadalo. Sa pag-iisip na iyon talagang iniisip ko na ito ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian upang maghanap ng mga pahiwatig hinggil sa Master Ghost. Sagot ni Terence. Habang hinihintay ang pagsisimula ng kaganapan, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng bahagyang karamdaman sa loob. Pagkatapos ng lahat, naalala niya na sinabi ni Zenny na nakita ng Master Ghost na harapin niya ang isang malaking sakuna sa loob ng lalawigan ng Jenna. Dahil auction ang kanyang horsetail whisk, maaari bang ipahiwatig na may nangyari na sa kanya? Hindi nagtagal ay nahulog ang gabi at agad na nagtungo ang grupo sa venue ng auction. Pagpasok pa lang ni Gerald sa venue, may bigla siyang narinig na boses na nagsasabing, "Nako, May. Anong sorpresa? Kung hindi si Jay Sherwin." Ito ay mga edad mula nang huli kang gumawa ng isang hitsura para sa gayong okasyon sa loob ng lalawigan ng Jenna. Maaaring ang Sherwins ay humantong sa wakas para sa mas mahusay. Ipagpalagay ko na dahil sumasalo ka sa kabuhay ng subasta ng masayang. Paglingon ko, nakita ni Gerald na ang boses ay nagmula sa isang puting augma na mayaman na tagapagmana na kakalabas pa lamang sa isa sa maraming mga makarang mukhang kotse na napahinto bago ang pasukan ng venue. Habang ang pagdating ng napakaraming mga mamahaling kotse ay tiyak na nagdulot ng pagkakagulo sa mga nakasaksi sa kanila, ang tagapagmana mismo ay mukhang mas interesado kay Terence habang nakatingin siya sa matanda. Sa pagmamasid sa mayamang tagapagmana, napansin ni Gerald na bukod sa isang pares ng mga tanod na nakatayo sa likuran niya, mayroon ding isang itim na nakasuot na tao, natatakpan mula ulo hanggang paa, na nakatayo sa tabi ng tagapagmana na nagbigay ng isang kakaibang vibe. Hindi sigurado si Gerald kung may kinalaman ito sa katotohanang narinig niya ang medyo maraming bagay tungkol sa mga itim na nakasuot na kalalakihan kamakailan, ngunit natagpuan niya ang kanyang mga talukap ng mata na medyo kumikibo habang sumulyap siya ng maraming beses pa sa matanda. Nakakagulat, napansin ni Gerald na mayroong gumagalaw na mahahalagang chi sa loob ng katawan ng taong iyon. Maaari ba siyang maging isang taong nagsanay sa kanyang sarili upang makamit ang espiritual na kaliwanagan? Tuldok-tuldok tandang pananungkudlit. Napaisip si Gerald sa sarili, naguguluhan. Ang mas nakakagulat na bagay kay Gerald, gayunpaman, ay ang katotohanang ang kahangahangang tao na nagawang makamit ang pang-espiritual na kaliwanagan, ay talagang handa na maging isang tagapakinig ng ibang tao. Habang iniisip ni Gerald kung paano nakipagkasundo ang taong iyon sa katotohanang iyon, si Terence, sa kabilang banda, ay namula ngayon ng mga mata habang nakatingin sa likod ng mayaman, binata. Federico dun. Ungol ni Terence sa sobrang galit. Gayunpaman, ang pangalawa ay nakita niya ang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng kabataan, agad na binawi ni Terence sa takot. "Lolo!" Sigaw ni Pearl habang tumatakbo siya para tumayo sa tabi niya bago sumulyap kay Federico. Gayunpaman, bago pa siya nakagawa ng kahit ano, mabilis na hinawakan ni Terence ang pulso ng kanyang apong babae, isang malinaw na pahiwatig para sa kanya na huwag kumilos ng mapilit. Kabanata 1459. Dumating lamang ako ngayon upang mapalawak ang aking kaalaman at makilala ang mga dating kakilala, si Young Master Don. Hindi ko pa naginip na sirain ang kasiyahan mo. Tumugon kay Terence, malinaw na naghihirap sa katahimikan. Hahaha, natutuwa akong marinig iyan. Gayunpaman, isang maliit na ibon ang nagsabi sa akin na pagkatapos mong malugi pagkalipas ng kalahating taon na ang nakakaraan, naghahanap ka ng malayo at malawak para sa mga pambihirang masters. Nagtataka ako kung nakakita ka ng anumang. Frankang sinabi, tinutulungan ka rin ng Dons na hanapin ang totoong kriminal sa likod ng mga eksena sa buong oras na ito. Kapag nahanap na namin ang mga salarin, siguradong maghihiganti kami sa iyo. Malamig na idineklara ni Federico. Pinahahalagahan ko ang pagdaan mo sa lahat ng gulo. Sagot ni Terence na pinagsisikapan pa rin niyang pigilan ang kanyang galit habang nagkakamal na kumikibo ang mga sulok ng kanyang bibig. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Ito ang dapat gawin ng isang junior para sa kanyang nakatatanda pa rin. Sabi ni Federico bago humagalpak ng tawa at naglakad papasok sa venue. Habang sinundan ng itim na nakasuot na lalaki si Federico, sinigurado niyang tumingin ng ilang mga tingin kay Gerald. Tuldok-tuldok. Hindi alintana, sa sandaling nakapasok na sila, agad na nagbulong-bulungan si Perla, to think that we would bump into that person here, he had even the audacity to pretend to be a good guy. Mula doon, madaling hulaan ni Gerald na ang mga doon ang nakatarget sa mga Sherwin sa buong panahong ito. Ang matandang iyon ba ang taong bumugbog sa iyo? Casual na tanong ni Gerald. Tama yan, G. Crawford. Siya ay napakalakas. Sagot ni Terence. Narinig iyon, simpleng tumango lamang si Gerald bilang hindi umimik pa. Samantala, alam na malayo na sila ngayon mula kay Terence, mabilis na ibinagsak ni Federico ang kanyang maliikot na ngiti bago tumingin sa itim na nakasuot na lalaki.
Na may isang matigas na mukha, tinanong niya, patuloy mong tinitingnan ang kabataan sa tabi ng matandang bastard na bahagi kanina. Tuldok-tuldok. Bakit ito, Panginoon? Mayroon ka bang isang uri ng kasaysayan sa kanya, Panginoon? Bilang isang bagay ng katotohanan, ginagawa ko. Sagot ng itim na nakasuot na lalaki sa isang husky, matandang boses. Kung gayon, ipinapalagay kong pamilyar ka sa kanya. Sino nga ba siya? Basta alam mo na lang na siya ay isang kakilala ko. Alinmang paraan, malapit na siyang mamatay. Haha, sagot ng matanda. Kahit na ang kanyang tinig ay hindi lahat ng malakas, ang kanyang mga salita lamang ay sapat na upang magpadala panginginig daon gulugad ng sinuman. Tuldok-tuldok. Anuman magsisimula na ang subasta, at si Gerald at ang iba pa ay mabilis na nakakita ng mga pwesto na malapit na sa likurang dulo ng venue. Mula sa sinabi sa kanya ni Terence, ang malakihang auction ay inayos ng mga Wadis, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lalawigan ng Jenna. Napakalakas nila na kahit ang mga dons ay kailangang dumalo upang mabigyan lamang ng respeto ang pamilya Wadi. Habang nag-aalala si Perla na magpapatuloy si Federico sa paghahanap ng mga pagkakamali sa kanila doon, si Terence mismo ay hindi gaanong natatakot. Hindi nagtagal, nagsimula ang subasta. Tulad ng dati, karamihan sa mga paunang item sa auction ay medyo hindi nakakaintindi. Ang pangalawa ang horsetail whisk ay inilagay para sa auction, gayunpaman, ang lahat ng mga manunood ay agad na natagpuan ang kanilang mga sarili pansamantalang pinipigilan ang kanilang paghinga. Ang pinong item na ito dito ay tinatawag na Heavenly Horsetail Whisk, at ito ay relic mula sa Warring State period na inaangkin ding isang magic artifact. Sa pag-iisip na iyon, ang panimulang presyo para sa item na ito ay $12 milyong. Sigaw ng host. Nang marinig iyon, agad na nagulo ang karamihan. Habang totoo na marami sa mga naroon ay maaaring maunawaan na ito ay isang magandang item, wala sa kanila ang inaasahan ng labis na presyo na $12 milyong. Bagaman maraming tao sa gitna ng karamihan ang tumatalakay ngayon sa mabangis na presyo, wala sa kanila ang naglakas loob na magbid para sa item. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, pasimpleng nakipagpalitan ng tingin si Federico sa itim na nakasuot na lalaki. Kasunod nito, saka tumango si Federico bago itinaas ang kamay. Nang makita iyon, agad na idineklara ng host, lumilitaw na ang young master doon ay nag-aalok ng $12 milyong. Narinig iyon pagkatapos ay lumingon si Terence kay Gerald bago sabihin, Mr. Crawford, walang pagmamadali. Maghintay lang tayo ng medyo mas matagal pa. Kalmadong sagot ni Gerald. Sa sandaling iyon, isang babaeng may kasuotan na bihis na nakaupo sa likuran nila ay masigasig na sumigaw, nako, mangyaring tumabi. Hinahadlanggan mo ako sa pagkuha ng litrato. Paglingon, nakita ni Gerald na maraming iba pang mga kalalakihan at kababaihan ang kasama niya, at ang mga babae sa grupong iyon lalo na lahat ay kumikilos tulad ng mga tagahanga ng panatiko habang nakatingin kay Federico na nakaupo sa harap na hilera. Ay sus, ang gwapo pala ng young master doon natin. Upang isipin na ang kanyang unang alok ay magiging $12 milyong din. Tiyak na kailangang kumuha kami ng isang litrato sa pangkat sa kanya mamaya. Alam ko, di ba? Bukod sa mga mula sa pamilyang Wadi, ang young master doon ay walang alinlangan na pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa loob ng lalawigan ng Jenna. Tingnan lamang kung gaano siya kaliberal sa kanyang pera. Alinmang paraan, marahil ay walang ibang tao na maglakas loob na mag-alok ng presyo na mas mataas kaysa doon. Sigaw ng mga babae na tuwang-tuwa. Kabanata 1460. Mula sa kung gaano nila iniidolo si Federico, malinaw na ang mga mula sa loob ng pangkat na iyon ay tinitingnan ang sinumang iba pa kundi ang mga tanga. Anuman matapos marinig ang mga ito na umuungot sa kanyang Panginoon, galit na sagot ni Perla, at sino ka lang nasasabihin sa iba na tumabi? Sino ako? Sino ka? Tingnan mo, tumabi ka na lang. Talagang hindi kami makakakuha ng mga litrato ng young master dun mula rito. Hindi mo ba magawa yon? Oo. Ano, sa palagay mo mayaman ka o ano? Sige at makipagkompetensya sa ating young master dun kung maglakas loob ka kung gayon. Pahamak na sagot ng mga babaeng panatiko. Ikaw, ungol ni Perla na ngayon ay napuno ng galit. Hayaan mo lang na sabihin nila ang gusto nila. Hindi alintana, tulungan akong sumigaw ng isang presyo, G. Sure one, sabi ni Gerald habang nakabailing siya kay Terence nang makita niyang walang ibang nagtatangka na itaas ang bid. Mahusay, Master Crawford. Gaano karami ang balak mong taasan ang bid? Tanong ni Terence. Narinig iyon, itinaas ni Gerald ang isang daliri. Nakasimangot ng bahagya, sinabi ni Terence, sa lahat ng nararapat na paggalang, Ginoo, ang pagdaragdag lamang ng $200,000 ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Para sa isang segundo doon, halos naisip ko na talagang mayaman ka. $100,000. Nakakaawa. Kinutya ang mga tagahanga ng agad nilang sinisimulan si Gerald. Hindi ko sinasadya ang $100,000. Casual na sagot ni Gerald.
Kung gayon, $1,000,000. Ayos lang yan, inaalok ko agad ang presyo pagkatapos. Sabi ni Terence sabay tango. Bago pa niya ito magawa, gayon pa man, mabilis na sumagot si Gerald, hindi rin iyan. Anong? Pagkatapos, gaano karami ang iyong iminumungkahi? Tanong ng flabbergasted na Terence. Nagsisimula ako sa $10,000,000. Sagot ni Gerald. Sa totoo lang, nagtataka si Gerald kung bakit nagsimula ang mga perang papel sa $1. Hindi ba masyadong nakakagambala ang ganoong paraan? Ang mga bagay ay magiging mas madali upang makalkulo kung ang $1,000,000 ay ang pangunahing unit ng pera. Ito ang dahilan kung bakit simpleng binuhat ni Gerald ang isang solong daliri upang ipahiwatig kung gaano niya nais na itaas ang bid. Pagkatapos ng lahat, napakahusay sa meddlesome upang dahan-dahang taasan ang presyo ng dolyar ng paisa-isa. Sigurado ka ba tungkol dito, Master Crawford? Sumagot Tertere, ang kanyang mga mata ngayon ganap na nanlaki. Kahit na ang mga panatiko na nakatayo pa rin sa likuran nila ay nakatitig sa kawalan ng paniniwala sa kanya ngayon na hindi nang ahas na magsabi ng isa pang salita. Nang makita na walang pagsisikap si Gerald na pigilan siya, sumigaw si Terence. Tuldok-tuldok, $15,000,000. $15,000,000. Narinig ko bang may nag-alok ng $15,000,000? Tuwang-tuwa na inihayag ang host. Una niyang inasahan na si Young Master doon ang magiging nangungunang bidder. Nagulat siya, may isang taong nais na magbayad ng isang mas mataas na presyo kaysa doon. Mismo si Federico ngayon ay may isang naninigas na ekspresyon. Paano maglakas loob na may hamiya sa kanya? Ito na naman ang damn Terence. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Totoong nililigawan niya ang kamatayan. Mabuti naman. Dahil gusto mong maglaro ng labis, lalaruin ko rin ang larong ito. $30,000,000. Sigaw ni Young Master doon na para bang nawala ng talino. Narinig yun, agad na nag-alala si Terence. Gayunman, simpleng umiling si Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Ang mga larong kinasasangkutan ng pera ay masyadong mainip para sa kanya. $150,000,000. Sabi ni Gerald habang nakatingin kay Terence. Ang pangalawang Terence ay sumigaw ng halagang iyon, isang buong kaguluhan ng buong venue. Tumanggi akong maniwala na ang Sherwans ay kayang magbayad ng napakaraming halaga ng pera ng sabay-sabay. Mulalas ni Federico na malinaw na hindi inaasahan na mangyari ang anuman sa mga ito. Nang malapit na siyang makipagkompetensya muli sa mga Sherwans mula nang magkaroon siya ng matinding galit sa kanila, ang biglang nakasuot na lalaki ay biglang kumapit sa pulso niya bago sinabi sa mahinang boses, huwag na dagdagan pa ang presyo, Young Master Don. Sa kanya dito, hindi ka makakapanalo kahit gaano kataas ang alok mo. Kung gayon ibibigay ko na lamang sa kanila ang kataas-taasang magic artifact na ito ng walang away, guro. Tumugon kay Federico, hindi makakasundo sa pag-iisip ng kinalabasan. Hahaha. Pero syempre hindi. Tandaan, sinabi ko sa iyo na pamilyar ako sa binatang iyon, si Young Master Don. Kung nakalimutan mo, sinabi ko rin na malapit na siyang patay. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.